Kumikita ako ng 1 bilyong piso sa pagbebenta ng electronic waste. Pero ang mga buyer hindi man lang naiinggit. Sila pa ang nagsabi sa akin na itaas ang presyo. Maging headline pa nga sa bansa, ginamit ang poster ko. Nilagay sa homepage ng Top 10 Young Philanthropists. Dati lang akong negosyante na may 5 milyong utang. Habang tinatakasan ang mga nangongolekta ng utang, biglang nagising ang super factory system ko. Akala ko, ito na ang simula ng tagumpay ko. Pero ang rookie package ng system, startup capital pa lang, 300 milyon na agad. Sa oras na iyon, may biglang pumasok na ideya sa utak ko. Kung di kaya ng mamahalin, gumawa ng mura lang. Napansin ko yung reduce icon sa system. Doon ko naisip ang solusyon. Tanggalin ang spec. Sige, gawin agad. Simulan sa pinakamahalagang prosesor. Original na Snapdragon 8 Justice. Sobrang high-end nito. Hindi kayang bilhin palitan ng mura. Snapdragon 600 at 6 na 4 na taon na, mahal pa rin. Pinalitan ng MediaTek na sobrang low-end. Halos kalahati pa ang nabawas sa presyo. Yung 2,900 at 6 kay 1,800 at 48 na resolution. 120 V na high refresh screen. Cost pa lang, halos 2,000 na. Dapat palitan agad. Sort thieves price descending. Nakakita ako agad ng 720 na malaki ang screen. Stock clearance na lang. Para sa iba basura na yan. Pero 40 pesos lang. Ito na ang pipiliin ko, quad channel speaker. Totoo, kahit peke, malakas speaker. Basta tumutunog ang loudspeaker okay na. 16 na GB red. 512 GB storage. Sobrang dami, hatiin na lang. 3 USB positibo, 2 GB combo. 20 pesos lang cost. Mga gaya ng 12D wide angle camera. 5G module. Alloy casing. Tanggalin lahat yan. Tungkol naman sa casing, di kaya bayaran ang mold fee. Kaya kumuha na lang ng stock na halos kasya. Nag-screen out ng marami. Sa huli, may nakita akong ginawang stock 5 taon na. Big Brands brushed metal tablet. 20 pesos lang ang casing. Napili na ang materyales. Pinaganda ng super factory system. Kahit bawas sa specs ng sobra, pwede pa ring normal gamitin ang tablet. Matapos ang tumpak na computation. Ang cost ng modified Samsung E8 tablet. Epic na 76 pesos lang. Pero di pa ako kampante. Paglagpas 3 digit ang presyo. Mas maganda ang tunog ng 79 pesos. Kasama pa shipping at reseller fee. 76 pesos na cost, walang kita. Hindi pasado sa system requirement. Lahat ng pwedeng bawasan, binawasan na. Wala nang matanggal pa. Kailangan ng barat negotiation sa supplier. Hello Bossly, may natira ka pa bang 720 na screen? Konti na lang natira. Sige, bibilhin ko lahat. Bigay mo na ng mas mura bundle price. Managers how? Bibili ako ng maliit na batch na memory card. Presyong kaibigan, at least 5,000 sets ha. Maraming tawag, sunod-sunod. Napababa ko pa ang cost. Kasama tax at labor, 83 pesos na lang. Retail price 79 pesos. Bawas pa sa stocks. Pwedeng kumita ng higit sa 0 pesos kada unit. Diretso, nagbayad ako ng 500,000 pambiling stocks. Lahat ng raw materials binili ko na. Total, 6,000 sets na Magic Tablet ang mapoproduce. Basta mabenta agad, balik ang puhunan at system points. Cycle lang ulit. Hapon ng araw na iyon, dumating ang first batch ng materials. Kailangan ng catchy na pangalan para sa produkto. White Emperor say isa fee na lang ang itawag. Ibig sabihin, ito ang pinakamura. System ang bahalang gumawa ng packaging design. Diretso sa print shop. Ang bilis ng process, pang milagro na nila. Factory ko, makina pa mula year 2,000. Assembly, mano-mano pa ang gawaan. Buti na lang, workers dito sa White Emperor Factory. Puno ng experience at malasakit. Mababa ang defect rate. Mahigit 1,000 na tablet kada araw ang natapos. Nakuha na ang finished C1 tablet. Casing galing stocks. Hindi na mababawasan ang bigat. Bigat talaga hawakan. Pero, yung original design, high-end na 8,900 at 79 value. Kahit downgraded na. Sa tulong ng system optimization, maganda pa rin ang quality. Kaya 720 videos. Pati maglaro ng simple games. Mas smooth pa rin kaysa mga third-class brand sa labas. Gawa na ang produkto. Panahon na para ibenta. Luma na itong stock mo, ilang taon na. Outdated na yan. Tier mo benta sa second-hand market. Dito lang kami nagbebenta ng bago. Narinig ng channel manager ang specs. Nang insulto agad at tumanggi. Inis na inis talaga ako. Luma ang parts. Pero brand new lahat. Hindi lahat ng tao naka-Starbucks. O gumamit ng Apple na laptop. May kailangan murang tablet dyan. Kung ayaw ng channels, direct selling na lang. Walang pera sa ads. Nagbukas ng sarili kong shop sa lumang factory. Live stream selling na lang. Tinutok ang camera sa tablet na tumatakbo ang video. Walang tao sa live stream, parang freezer. Ilang viewers lang, nakita 79 pesos ang tablet. Akala, scam lang ito. Pero, doon sa bulubundukin ng Kanluran, 10 Miles Village. Karamihan dito, hirap sa buhay. Pababa ng 1,000 ang average monthly income. Kasama ni Jin Kiao, bagong tapos sa sakahan. Namatay ang mister niya noong 1 taon. Solo niyang inaalagaan ang anak at magulang. Kasama pa ang pagbubuhay sa magulang. Dahil sa pandemya, anak niya, grade 3 lang. Tinutungo ang school walking pa ilang kilometro. Nakikigamit lang sa tablet ng kaklase para mag-aral online. Napag-usapan palagi ito. Laging naiinggit ang bata. Sakit ito kay Jin Kiao. Kaso, di kayang bilhin ang tablet ng 1,000 pesos pataas. Pumunta kay Kapitana para humingi ng inuming tubig. Sakto, nanonood ang asawa ni Kapitana sa phone. Habang nagrereklamo si Jin Kiao sa buhay. Napunta ang asawa ni Kapitana sa live stream ko. YTZ isa tablet ang sinigaw ko sa screen. 79 pesos, shipping included. Tunay na brand, may 1 year warranty. Limited stocks. First come, first served. Tablet na 79 pesos. Hindi makapaniwala si Jin Kiao. Wala ring experience sa online shopping si asawa ni Kapitana. Kaya sabi niya, siguro local kaya mura. Napatalon si Jin Kiao. Pwede mo ba akong bilhan ng tablet na ito? Babayaran kita mamaya. Galing sa itlog na naibenta kahapon. Saktong 100 lang ang nahawakan. Ako na ang bahala, bibilhin ko na. Kapitana, pina-order agad, isang click lang. Sa factory, nakatanggap ako ng notification. Lumabas ang unang order ng VC1. Unang sele, nabenta na. Pwede nang ipadala agad ngayon. Supported ang 7 days. No reason to return, agad ko nang pinadala. Wala namang reply ang customer. Di ko na pinansin. Inimpake ko na agad ang bagong tablet. Kahit paano, tinyag ako ibenta ng paunti-unti. Nakabenta ako ng 12 ng unit sa araw na yun. Pagdating ng gabi, namamaos na ako. Kaya nag-edit ako ng isang video at pinost ko sa account.
Kinabukasan pagkagising ko, binuksan ko ang backend. Nagulat ako muntik ko nang mabitawan ang phone. Isang gabi lang kumalat na ang isa tablet na benta ng mahigit 300 piraso. Kasabay nito, sa isang high-end na village sa Shenzhen, isang kilalang streamer na mahilig sa kakaibang gadgets. Nagbubukas at tumitira ng mga elektronikong bagay. Si Kuya Jer naghahanap online ng mga kakaibang produkto para sa show. Tulad ng inaasahan, yung tablet ko na nakadisplay na may warranty. Yung 79 yuan na tablet, fake one pace 10. Nakuha ang atensyon niya. May isang order pa sa isang pinduoduo shop at gusto pang kunin sa mismong lugar. Habang sunod-sunod ang tunog ng order sa backend, direct akong binigay ang address ng factory. Pinapapick up ko na kay rider. Isang oras lang, biglang dumami ang mga comments sa live ni Kuya Jer. Oy guys, nandito na ang 79 yuan na tablet. Samahan niyo ko mag-unbox. Binuksan niya sa harap ng kamera ang simpleng karton. Nasilayan agad ang silver na metal na likod. Maayos ang mga gilid, pero nung binuhat ng isang kamay yung device, ang bigat agad ramdam sa pulso. Para kang may hawak na dalawang brick. Si Kuya Jer napansin ang quality ng device. Nawala ang pang-aasar niya at natahimik na. Uy, mukhang okay din itong tablet ah. Habang binubusisi niya ang packaging sa camera, nakahanap pa ng malaking charger. Mukhang hindi eco-friendly. Hayan, 79 yuan na tablet may charger pa. Baka pinapawisan na si Cook dyan. Habang nag-joke ako kay Cook, napalaki bigla mata ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Guys, tingnan niyo to. Anong klaseng port ito? Nilapit ko ang charger sa camera. Bigla nag-react ang mga viewers. Wala pa akong nakitang ganyan. Ano bang port to? Ang pangit, di ba mini-disc ko yan? Nung mga 0 years ago ganyan pa mga ports. FE3, DMI4, camera, VT dati ganyan gamit. Lahat gamit yung port. Grabe, parang museo na to. Tagal ko na di nakita yan. Eto na, confirmation na. Tablet talaga to nung dekada na nakalipas. Pinagtatawanan akong naloko. Pinanghawakan ko pa rin. Sige, tingnan na natin tong luma kong tablet. Kung di mag-on, aawayin ko seller. Pinindot ko power button. Umarangkada agad ang Buy ACE na logo. Kaya pala umandar. Tumahimik bigla ang live stream. Uy, gumagana. Interesting nga. Paano? Opening pa lang sulit na. Sulit na 79 dito. Pwede mo na makita itsura ng old school na tablet sa 79 lang. Super sulit ito. Sa pagbukas halos kalahating minuto. Pure blue lang ang home screen. Walang wallpaper. Camera, calculator lang ang features. Simpleng-simple talaga. Nag-scroll ako sa screen. Napahinto ako. Nagulat ako. Smooth yung touch. At ang system Android 13 na bagong labas pa. Grabe, isang 79 yuan na luma pa pero may Android 13. Paano kaya nagkasya dito ang bagong system? Kaya ba talaga ng specs to? Tinignan ko sa settings. Lalo lang akong naguluhan sa specs. MediaTek na processor 5 years ago pa. Tatlo panandang pandagdag 32 GB storage. 2,000 mAh na battery. Isang katlo lang ng normal na tablet. Grabe ang baba ng specs. Pero sa basic gamit hindi naman lag. Mas smooth pa sa ibang tablets na libo presyo. Tinesting ko sa benchmark. Ang score sobrang baba. Pixelated. Parang mosaic kapag nagpicture. Pang scan ng EFT code lang pwede. Pumapatugtog ng Nitis Music. Tunog agad sumabog. Halos mabingi ako. Ang pangit ng tunog pero malakas. Greg 2. Ganito po ang audio quality. Mas okay pa sound ng kapitbahay na nagpaparenovate. Mas pipiliin ko pa marinig yung buzz alert kaysa pakinggan ang isa na tumutugtog. Nagbasyan ang mga viewers. Pero wala namang may hawak ng tablet. 79 lang naman kaya dinownloadan ko ng video API. Video call hindi naman lag. Pero pag marami kang binuksan, saka naglalag. 30 dira lang ang screen kaya medyo weird. Kuya Jer, subukan mo Genshin. Nga, good idea. Dinownload ko Genshin, sinubukan ko pasukin. Matagal pumasok sa game. Pagkapasok sa laro, sobrang init ng tablet. Lag na parang PowerPoint ang galaw. Walang kwenta laruin dito. Bad trip na tablet. Di kayang patakbuhin ang Genshin. Kahit yung nagrereklamo na patigil. Doon lang naalala ng lahat. 79 lang to. Di pwede sa Genshin talaga. Sinara ko muna, nagbiris ng ibang minigame. Lahat gumana ng maayos. Matapos isang oras test. Objective Kong review. Sa tingin ko, tablet na to para lang sa mga sobrang tipid o sa mga gadget hunter. Kung basic lang gamit, sulit ito. Pati gamitin siya na desk clock, pwede na. Kung kailangan mo pa ng iba, baka ma-stress ka dito. Astig ah, parang gusto ko rin bumili for fun. Tambak ang shortcomings. Electronic waste talaga ito. Sure na maloloko ka dito. 79 pesos, dami pang ibang pwedeng gawin. Punta ka Gives, makakabili ka pa ng family bucket. Karamihan sa live, di na down city isa. Sanay kasi sa mamahaling phone, wala silang pack sa poor performance. Pagkalipas ng 2 araw, inakyat ng postman sa 10 kilometers ang parcel. Dinelever niya sa bahay ng Jada Jiao sa 10-mile village. Siya ang pinakuha ni Jin Kiao. Hinabol agad ni Jada Jiao bit-bit ang package papuntang Jin Kiao. Jin Kiao, Jin Kiao. Nandito na yung tablet mo. Si Jin Kiao nasa likod ng bahay abala sa halaman. Agad siyang lumapit para silipin. Dumating na ang package. Bubuksan na ba natin ngayon? Naman, open na natin yan. Sabi ni Jin Kiao na nakangiti. Nagbanlaw muna siya ng mukha. Pumasok sila ni Jada Jiao sa loob. Lumabas isang maliit na batang babae. Anak niya sa grade 3. Mama, si Xiaoya. Ikaw ba bumili ng tablet para sa akin? Dumating na ba? Tanong ni Xiaoya na excited. Dumating na. Tara, tingnan natin sabay-sabay. Nagtimpla ng tubig si Jin Kiao para kay Jada Jiao. Kinuha ang gunting, maingat na binuksan ang parcel. Si Xiaoya, titig na titig. Halata ang excitement sa mga mata. Binuksan ang foam. Lumabas na ang Buy ACE sa tablet. Pabulong na inulit ni Xiaoya ang pangalan. Inalala niya sa isip. Si Jin Kiao di makapangahasirain ang bubble wrap. Si Jada Jiao tumulong na, tawa pa. Walang problema, di yan madaling masira. Ako na. Binuksan ang package. Lumaki ang mata ni Xiaoya. Gustong kunin agad. Pinigil siya ni Jin Kiao. Sandali, baka masira agad. Hayaan mong si Jada Jiao muna. Turuan tayo paano gamitin. Huwag mag-alala. Ngayon, di na ganun kahalaga electronics. May warranty naman lahat. Pinindot ni Jada Jiao ang power button. Umakyat logo ng Buy ACE. Malakas ang tunog nung nag-on. Yung tunog na nagreklamo ako sa live. Pero sa kanila, maganda raw. Ang linaw ng boses. Sabay na sinabi ng 3 tao. Pagbukas, walang dauyin o issue. Gusto nilang mag-download. Pero walang internet sa bahay. Bukas niya ang hotspot ng phone niya. Kumuha lang ng signal mula sa tower sa bundok. Nakakonect na sa internet. Na-download na ang apps. Si Jin Kiao nanonood ng mga meme sa tablet. Tuwang-tuwa siya, di mapigilan ang tawa. May malaki na kaming gamit sa bahay na may tunog. Mama, paano mag-online class dito? Tanong ni Xiaoya, curious. Bigla na alala ni Jin Kiao ang importanteng bagay. Si Jada Jiao agad
nag-download ng Dingtao. Pero wala silang sariling phone number. Hindi sila makapag-register. Sabi ni Chida Jiao, mas mabuti pa, hayaan mo na lang asawa ko ang magpakabit ng internet sa inyo ngayon. May subsidy sa probinsya, walang bayad sa fee o deposit. Pinakamababa, 20 lang kada buwan ang internet. 20,000 ay sobra pa sa inyo. Ayos yan, sige dito na tayo. Napilitang pumayag si Jing Qiao. Tinuruan ng Chida Jiao ng basic na paggamit ang mag-ina. Mabilis matuto si Xiaoya. Di nagtagal, siya na nagtuturo kay mama. Tinanggihan ni Chida Jiao ang imbitasyon ni Jing Qiao. Tumayo at umalis na siya. Hapon, si Kapitan Sang Fugi, asawa ni Chida Jiao at agent ng mobile network sa barangay, dala ang internet cable at modem. Pumunta sa bahay ni Jing Qiao. Nagbigay pa siya ng murang Instith card. Yung modem may built-in router na. Isasalpak mo lang, may internet ka na. Tingnan mo muna kung may internet. Tanong ni Sang Fugi. Binuksan ni Xiaoya ang dawin, okay tumatakbo. Nagsimula na silang mag-register sa Dingtao. Pero wala pa rin silang phone. Kaya nilagay ni Sang Fugi ang SA sa sarili niyang phone. Siya na ang nag-register para sa kanila. Tandaan, password ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huwag ninyong palitan. Kundi, kailangan na naman ng re-verify sa phone. Paalala ni Sang Fugi. Sinabihan din si Jing Qiao na bumili agad ng sariling phone. Mahal pa raw, hintayin na lang muna gumanda presyo bago bumili. Nahiyang sagot ni Jing Qiao. Naglogin na si Xiaoya sa Dingtao. Sumali na sa group ng klase. Pwede na siyang mag-online class sa bahay. Yumakak siya kay Jing Qiao. Salamat mama. Walang anuman dahil mura ang tablet na ito. Sabi ni Jing Qiao nang may galang. Narinig ni Sang Fugi, 79 lang pala. Nagulat, tanong niya, 900 at 70 ba talaga? Hindi, 79 lang, libre shipping. Pag-uwi, kinuha ni Sang Fugi ang tablet at tiningnan-tingnan. Habang tinitingnan, lalong nagustuhan niya. Grabe, sobrang mura na ng gadgets ngayon. Dati ang tablet libo-libo ang presyo. Ngayon halos parang gulay na lang ang presyo. Bibili ako ng marami, ipamimigay ko tuwing fiesta sa barangay. Ang astig nun. Pag-uwi, nag-post siya sa social media. Nilagay pati link ng shop. Maging mga taga-Karatig barangay, nag-add sa kanya sa WeChat. Nakita nila, lahat nagtatanong. Sinagot lahat ni Sang Fugi. Nakita ng lahat, diretso silang nag-order. Nagpalitan pa ng balita ang lahat. Sumirit bigla ang benta ng T-isa. Nasa factory pa ako, abala sa pagpa. Bigla nagka-pop up na sold out na raw. Napahinto ako saglit. Napansin kong sa pinduo-duo, 1,000 piraso ubos na. Iyon namang isa, ilang daan na. Sa 5 araw, mahigit 3,000 na ang nabenta. Halos ubos na ang stock. Pinatawag ko agad staff na marunong mag-computer para maging customer service. Inayos ko rin natitirang stock. Inuna ko yung restock. Dumating si Song Delay, supervisor ng production. Sabi niya, ubos na ang materials. Suggest niya, mag-order ng mga supplies agad. Sige, agad kong sinagot. Tantya ko, kailangan pa ng ilang libo para maabot pangangailangan. Tumawag ako sa supplier, mga spare parts sa bodega. Gusto nilang maubos agad ang stock. Smooth na smooth ang pagkuha ng supplies. Kaso, yung dating tablet case, wala na. Nakausap ko ulit ang original na factory. Nag-order ako ng 50,000 piraso. May existing die na kasi, wala nang extra bayad para sa mold. Kaunti lang ang nadagdag sa cost. Di ako magtataas ng presyo. Plano kong palakasin ang reputation ng T-isa. Dinagdagan ko ng 5 bagong kulay. Ginamit ko na benta para pambayad ng materials. Nag-order ako ng 50,000 sets ng parts. Nag-hire at nag-expand ng production. Naglagay ako ng pre-sale announcement sa shop. Pagkatapos ng 3 araw, magiging available na uli for shipping. Pag natapos ko ang mga ito, tiningnan ko ang system rating. Yung system, ngayon, 78.7 ang positive rating ng Baidi T-isa tablet. Ayon sa benta at revenue, may 5 puntos akong nakuha ngayon. 5,000 units na ibenta, 5 points lang nakuha ko. Tiningnan ko kung anong pwede redeem. Pwede lang palitan ng luma o phased out na blueprint ng gadgets. May 3 level ng raffle ang system. 5 points, makakakuha ng regular na blueprint. At panalo siguradong sure. Tinanong ko ang system, dito sa mga regular blueprint. Ano ang chance na makakuha ng maganda talaga? Sabi ng system, bihira lang. Kadalasan, phased out o luma na blueprint. Halimbawa, Xiaomi 6 o Sony film camera. Napakunot ako ng noo. Desidido akong itabi na lang ang points. Mag-ipon na lang para sa tunay na magagamit na blueprint. Habang patuloy lumalakas ang topic online tungkol sa T-isa, naging viral ang review video ni Kuya Jay. Naglipa na ang meme tungkol sa 79 na clone na tablet. Maraming netizen sumubok din. Nagreklamo, di pwedeng maglaro ng sikat na games. Malabo ang camera, walang slot para mag-expand. Luma na ang Bluetooth. Napaka-retro ng charging port. Pinilahan na T-isa bilang electronic waste. Libre man, di ko pa rin kukunin itong tablet. Abala lang. Pwede lang manood ng low-res na pelikula siguro. Bulok para sa 4,000, halos imposible. Uy, panaginip mo na lang yan sa taas. 720 ilang ito. Paano ka manonood ng 4,000? Pangtimbang lang ng instant noodles itong tablet. Ay, wag nating binabash ang pangtimbang ng noodles. Kindle pa rin ang the best. Mas okay pa ang Kindle kaysa tablet na ito. May mga netizen na tinutukso akong si Emperor Baidi. May Emperor Baidi na jet pilot. May Emperor Baidi na gumagawa ng basura. Wala na akong masasabi pa. Nalaman nilang 5,000 units na pala nabenta sa lahat ng platform. At lampas 78 pa ang good rating. Nagulat talaga sila. Napansin nilang puro simple lang ang feedback. Sobrang mura kaya di pa nakakabigay ng comment ang mga buyer. Naungkat pa nila ang pagkakautang ng factory, milyon na daw utang. Malapit na raw magsara ang kumpanya. Akala nila, last-ditched effort na lang namin ito. Pero doon lang nila nalaman, pinakamalakas mambash ay mga nagbebenta ng second-hand gadgets. Simula nung nag-hit ang T-isa, hindi na mabenta ang mga second-hand na tablets na ay 400 pababa. Kaya siniraan nilang electronic waste daw ang T-isa. Laging sinasabing kahihiyan daw sa industriya. Bashman o trend, trending pa rin. Wala na akong oras pansinin sila. Tutok lang sa production. Pag nagbukas na ng presale,
Andaling naubos ang 25,000 piraso. Sold out ang buong 50,000 presale. Habang nangyayari iyan, si Li Shuhao, kilalang tech reviewer, sumabay sa trend. Bumili siya ng second-hand C1 sa halagang A199. Mas mahal pa ang second-hand kaysa original. Live niyang binuksan sa harap ng mga viewers. Ngayong araw, mag-unbox ako ng trending na BIDV isa tablet. A199 binayad ko para dito. Binuksan niya ang tablet. Una, napansin ko ang natitirang 2,000 mAh na capacity. Battery ng third-tier brand. Ang AC ay nag-focus lang sa processor at luma na charging port. Nang maabot ang motherboard, napahinto siya. Ang design ng tablet na ito ay sobrang matalino. Hindi ito gamit ang lumang teknolohiya. Pinakabagong design concepts ang ginamit. Katulad na nakita ko sa Samsung tablet dati. Nakakagulat talaga. Ang scheme ng circuit design na to, ipinapakita na ang tablet na ito, hindi ito lumang stock. Bagong circuit design ito. Ginamit lang nila ang ilang old stock parts. Pero ginawa itong sobrang mura na tablet. Habang nagdi-disassemble, lalong nagulat siya. Ang design dito, sobrang detalyado. Kahit cheap tablet lang, matibay pa rin ang pagkakagawa. Wala kang makikitang parang nagmadali lang. Binibigyan niya ng 75 points ang workmanship ng C. Sabi niya, kung may kaibigan o kamag-anak at kailangan lang ng tablet para sa light use, I recommend ko ang BIDV's tablet. Kasi ili, 79 lang. Kahit masayang, okay lang. Tinansya rin niya ang gastos. Nalaman niya na kung gagawa siya ng ganitong tablet, aabot ng mahigit 300. Iniisip niya, hindi naman malulugi ang BID Factory. Siguro ili, 79 talaga ang cost ng EE tablet. Hindi sila kumikita dito. Ginawa lang nila para sumikat. Pagka-post ng video, naglabasan agad ang mga netizen na nambash. Pati si Lei Shuhang nadamay. Pero sa mga remote na baryo, ang XZ ay hot item. Iya-79, may tablet ka nang pwedeng panood ng video at chat. Pang online class na tablet. Sobrang sulit sa low-income families. Nag-uunahan ang mga tao na kumuha ng link sa kapitbahay. Yung iba, nag-pre-order agad. May mga hindi naniniwala na legit ang sales. Inakusahan kami na nagfa-fake orders. May mas radical na fans na sinira ang C. Nag-post ng video, sinisisi ang factory dapat magsara. Nag-trending pa yung video. Sinabi ng worker sa akin ang nangyari. Wala akong oras mag-reply. Halos malunod na ako sa dami ng reminders for shipping. Kailangan matapos ang 50,000 pre-orders. Lumapit si Songdi sa akin. Busy na masyado ang factory ngayon. Dapat ba mag-hire ng temporary workers? Nag-isip ako. Nag-decide akong mag-expand at mag-hire. Permanent staff, dapat 35 pataas ang edad. May kontrata, full benefits. Yan ang bili ng tatay ko noon. Mas pinapahalagahan ng mid to senior age ang trabaho. Malaki ang responsibility at matutulungan din silang makahanap ng trabaho. Galing sa unang sales ng T1, kumita ako ng mahigit 50,000. Sapat ang net profit para sahod ng staff. Sinabi ko sa creditors, mababayaran ko ang utang na may interest sa loob ng 2 months. Nagpatuloy pa ang supply ng suppliers. Ngayon, ang focus ay mabilis ang production para kumita pa ng mas malaki para sa sahod at pambayad ng utang. Samantala, nag-live uli si Kuya Jai. May netizen na nagsabi sa kanya, tumaas na sa isigi 100 at 79 ang fee 12. Tinignan niya, pero ang tablet, zihi 79 pa rin. Out of stock na lang. Grabe, niloko niyo ako. Tablet na to, pang laro lang. Bili na lang, pang phone. Hindi naman siguro seryoso ang buyers. Pero nang nakita niya na sold over 10,000 sa Pinduoduo, napastop siya. Fake pa talaga ang sales? Nagpump pa ng traffic sa tablet. Solid ang traffic boosting. Kung ang tablet na to ay makabenta ng 10,000 mahigit sa loob ng linggo, maglilive ako nakakain ng tae. Screenshot mo para may fresh na ingredient. Sige, tama na. Huwag masyadong gross na statement. Para sa akin, wala nang silbi ang TV. Ibibigay na lang, pero ayaw ng kids at teens sa compound. Sabi pa ng teens ayaw nila ng knock-off tablet. Apple products lang daw ginagamit nila. Paglabas ng compound, narinig ko ang matandang nagtitipo ng old gadgets, nag-headline ng old phones. Mga luma ng phone, kahit hindi gumagana, pwede nang ipalit sa stainless palanggana. Lumapit ako, Kuya, may tablet ako dito. Tatanggapin mo ba? Tanggap yan. Pwede bang ma-on? Tanong ni Kuya. Pwedeng mag-on, gumagana pa. Pwede kang bigyan ng medium size palanggana. Nakangiti akong hawak ang palanggana. Mas lalo pa naniniwala ang netizens na si Isa ay fake order. Pakiramdam ko, si Isa ay nakakaapekto sa market. Nag-decide akong gumawa ng episode na tumutulig sa knock-off appliances. Sinang-ayunan ng netizens. Pero sa Jinkiao family sa Shiley Village, masaya lahat. Gamit ni Xiaoya ang T1 sa online class. Lalo pang naging motivated siya. Si Jinkiao naman, pinapong opera para sa bedridden na matanda gamit ang tablet. Umiti ang matanda. Si Jinkiao, grateful. Nag-consult sa Jida Jiao kung paano magpasalamat sa factory. Sabi ni Jida Jiao, madali lang yan. Magbigay ka lang ng positive review. Nagtanong si Jinkiao, ano ang positive review? Sabi ni Jida Jiao, parang bumili ka ng item. Kapag mabait ang boss ng old store, mag-iwan ka ng note sa pinto para purihin siya. Makikita din ang susunod na customer. Okay. Magbibigay ako ng positive review. Sabi ni Jinkiao, binuksan ni Jida Jiao ang link. Nag-iwan ng positive review na may picture sa Dow Store. Habang unti-unting na ipapadala ang second batch ng T1, mas maraming rural users ang nagbibigay ng review na may picture. Lahat ay taos pusong pasasalamat. After 3 days, nag-livestream ako ng knock-off appliances recap. Intro ko, knock-off appliances. Huwag pag-ingatan kasi mura. Pero huwag bilhin. Madaling masira, hindi pa yun ang problema. Meron pa, risk sa safety. Ngayon, titingnan natin ang mga appliances na binibenta sa market. Huwag kayong madadaya sa mga peking electronic na ito. Biglang tumaas ang viewers sa live stream. Ako na unang naglabas ng BIDT1. Kapag pinag-usapan natin ang BIDT1 tablet na ito, may konting connection din ako dito. Marami ang bumili nito dahil nakita nila sa aking live stream. Kasalanan ko ito. Ngayon, aayusin ko ang pagkakamali ko. Tingnan natin ang mga problema at panganib nito. Pinindot ko ang easy page. 79 yuan na may free shipping. Libo-libo na ang nabenta. Maganda ang itsura. Mahina ang performance. Huwag masilaw sa mura. Kung bibili kayo, baka matulad kayo sa akin. Magagamit niyo na lang na palanggana ng stainless. Pero nang buksan ko ang mga komento, ang unang comment ay napatahimik ako. Maganda at
detalyado ang review. Nakatira kami sa bulubunduking Hilagang Kanluran. Gusto ng anak kong mag-online class. Dati, kailangan niyang maglakad ng malayo papunta sa bahay ng kaklase. Humihiram lang siya ng tablet, hindi maginhawa. Gustong-gusto ng anak kong magkaroon ng sariling tablet. Pero karamihan ng tablet, libo-libo ang presyo. Sobrang mahal talaga. Buti na lang nakita ko itong Baiditi sa tablet. Maganda ang itsura, malakas ang tunog, malinaw ang screen, at mura pa. 100 lang, may tablet na. Ngayon, pwede nang mag-online class ang anak ko sa bahay. At saka, may mapaglilibangan na rin ang matatanda sa bahay. Salamat sa Baidi Factory. Salamat sa fee sa tablet. Taga-bundok ako. Hindi ako marunong mag-internet. Pinatulungan ko pa ang iba na mag-type nitong mensahe. Kung mababasa ito ng kumpanya, pwede bang bigyan niyo ako ng address? Gusto kong magpadala ng itlog ng native na manok sa inyo. Pang-abot ng pasasalamat. Sa ilalim ng review, may mga larawan. Simple ang bahay, walang gaanong gamit. Nakaupo ang bata sa papag. Hawak ang tablet habang nakangiti. Yung lolo, nakahiga at tuwang-tuwa sa tablet. Si Jinkiao, nakatayo sa labas ng bahay. Katabi ang basket ng native na itlog. Bigla ring kumunti ang chat sa live stream. Nag-iwan lang ng mga wow at ellipses. Tahimik kong ini-scroll pababa. Mas marami pang magagandang review. Nakakita ako ng may kapansanan na nakahiga. Ginagamit din niya ang tablet para malibang. Binili rin ng mga matatanda sa baryo ang tablet para pagsamahin ang mga bata manood ng cartoons. Puno ng simpleng katapatan bawat isa at kakaunti lang ang negative reviews. At yun ay mula sa mga city na tech fans. Sa wakas, naintindihan ko yung sa tingin nating electronic waste para sa mga tagaliblib na lugar. Nagpapatupad ng pangarap ng bata. Nagbibigay saya sa matatanda. Sa live stream, may isang netizen na nag-message ng tahimik. Baka mali tayo tungkol sa sa tablet. Tinitingnan ko ang screen. Ngayon lang ako nagduda sa sarili ko. Nakita ko sa comments ang mensahe at larawan ni Jinkiao. Biglang natahimik ang buong live. Saka ko lubos na naintindihan yung tawag nating electronic waste para sa mga low-income na tao. Ito ang katuparan ng mga bata na makapag-aral at pampalipas oras ng matatanda. Hindi kailangan ng Genshin 6 na pudits ng mga ito. Basta may murang gamit na okay na. At yun ang ginagawa ng T1. Matagal akong nag-isip. Humarap ako sa kamera at humingi ng paumanhin. Patawad sa aking pagkukulang. Hindi basura ang T1 tablet. Wala pang reklamo sa quality ngayon. Kahit mahina ang specs, pero napaabot pa rin ito ang tablet sa mga bundok. May naitulong pa rin ito. Isa lang talagang di inaasahan. Wala namang kumpanyang sadyang gumagawa para sa mahihirap. Ng isang tablet, di ba? Pati ako, ganoon din ang iniisip ko. Gustong magbenta ng substandard na produkto. Pero biglang sumikat at nabili ng mga taga-bundok. Tuloy pa rin ang pagdududa ng netizens. Nakatatak na sa isip na basta mura, walang kwenta. Mahirap baguhin agad itong pananaw. Hindi na ako nagsalita pa. Nagpaalam na lang ako at tinapos ang live. Kailangan kong namnamin lahat ng ito. Agad na lumaki ang issue ng buyer story na ito. Maraming discussion tungkol sa pangangailangan ng low income. Isa rin itong progreso. Habang nangyayari ito, masaya namang nagkwento ang taga-finance ng pabrika. Naubos na ang pangalawang batch ng Mahigit 35,000 units, sales na higit 3 milyon. Halos 500,000 net kita, sapat para pasahurin ang mga empleyado. Gagaan ang utang. 10 araw pa lang ito. Kasing laki na ng kita ng tatay ko sa Switzerland sa isang taon. Nag-uusap ang mga manggagawa, puro papuri kay boss dahil sa pag-angat ng pabrika. Nang umalis na si finance, tiningnan ko ang system prompt. Mahigit 35,000 units ng CC tablet ang nabenta. 78.7 ang positive rating. Ginantimpalaan ng automated production line. 40 points na naipon. Kayang gumawa ng basic na electronic parts ang linyang ito. Pwede nang magsarili ang production. Mas mababa ang gastos. Halaga nito'y milyon na rin. Sabi ni Supervisor Songde habang tinitingnan bagong makina. Talagang mahusay ka boss. Yayaman din ang pabrika natin. Napangiti lang ako at tumango dahil may sistema akong tulong. Kumpiyansa ako dito. Patuloy pa ang haring sa customer service. Ako muna ang nag-handle pansamantala. Iisa-isang sumasagot sa magandang reviews. Salamat sa tiwala ninyo. Patuloy naming papabutin ang serbisyo ng Baidi. Pero ang kay Jinkiao, personal kong sinagot. Tuwang-tuwa ako na nagustuhan niyo ang produkto ng Baidi. Patuloy naming pagbubutihin. Magdadala pa kami ng mas magandang produkto. Habang nagbabasa ng comments, napansin kong maraming taga-probinsya nagtatanong kung may mura bang DC ang Baidi. Masyadong maliit daw ang screen ng tablet. Sumasakit ang mata ng mga matatanda sa tagal. May nagbanggit na gusto manood ng World Cup. Bigla akong nagkaroon ng ideya. Susunod na produkto, gagawa ng murang Binuksan ko ang system mo. Ginamit ko ang 40 points. Kinuha ko ang drawing ng Sony A25,500 at 70 easy. Nagbigay agad ng challenge ang system. Mag-produce ng DC na may 76 positive rating. At 50,000 units sold kada buwan. Reward, isang rare blueprint. 50,000 units monthly sales. Mahirap yan, pero sa isa ko nahanap ang sagot. Isang consistent na mababang presyo. Sinimulan kong i-modify ang drawing. Tinanggal ko ang 4B, ginawang 1,080 ilang. Pinalitan ang old ng mas murang local display. Ginamit ang cheap MediaTek processor. Binalikan ang LDEC sa 3GB lang. Tinanggal ang stereo speakers. Pinalitan ng mura ang DHP port. Iniwan ang AHC port at isang EXP port. Pinakamalaking pagtitipid ang goal. Kinontak ko si Uncle Liu para sa murang panel. Mayroon siyang stocks na matagal na nakatingga. 2,000 piraso ng 41 panel, 3 taong luma na. 55 yuan bawat isa. Parang ibinenta na lang sa presyong scrap. Tinanggap ko agad. Libre ng system ang pag-adjust ng circuit para pumareha sa screen. Kasama pa ang bagong components. Lalo pang bumaba ang production cost. Para sa ibang parts, pinili ko gamit ang system search. Pinili ko ang matibay pero no name na Panshi brand. Umorder ako ng 50,000 sets. Dahil overstock sila, mas mababa ang presyo. At pangakong 1 linggo lang ang delivery. Nag-hire ang pabrika ng mahigit 30 regular na empleyado na higit 35 taong gulang. Nagpadala ako ng blueprint ng pag-assemble ng DC ng mas maaga. Pinahayaan ang mga veteranong empleyado magturo sa bagong taga
upang ihanda ang peak season. Nagsabi si ate man na nakakuha ng graphic artist. Binigyan ng gantimpala ang bagong graduate mula sa art school. Binigyan ko siya ng unang trabaho. Magdisenyo ng teaser para sa bagong TV na white 41. Ilagay ang presyo na nagsisimula sa isa, ang huling 2 digit. Batiin ang factory manager. Nagpakilala si Jayang Giksing ng mahiyain. Ngayon, ito ang unang task mo. Gawa ka ng teaser banner para sa online shop. Ang pangalan ay white 41D. Sige, sa teaser ilalagay ang pangalan. Kasama ang picture ng ZZ. Para sa presyo, isulat ang presyong nagsisimula sa isa. Ang huling 2 digit ay question mark. Pagkatapos kalkulahin ang gastos. Nagset ako ng presyo na 148 yuan. Ang cost ay 101 yuan. Kumikita mga 40 yuan kada unit. Ang pinakamurang VV sa parehong size ay 499 yuan. Mababa ang presyo namin, competitive talaga. Nagulat si Jayang Giksing nang malaman. Ano, 148 yuan? Pwede ba tong pagkakitaan? Ang VC sa bahay ko, Kongka brand. Pinakamurang modelo higit 1,000 yuan. Tumawa si ate sa katabing opisina. Hindi mo alam yan. Ang White Emperor sa isa tablet namin ay 99 yuan lang. Ubos agad ang stock. Malakas ang feedback. Huwag mag-alala, hindi malulugi si Manager Zhao. Dagdag pa sa kita ng pabrika. Tataas sahod natin. 148 yuan, bukas gawin mo na ang promo image. In 5 days, makukuha ang unang unit. Sabi ko, okay, gagawin ko agad. Ang design ng image. Nag-post agad si Jayang Giksing ng teaser image. Walang masyadong buzz. Pero ang rural customers na hindi makabili ng T1 ay napansin agad. Ang dami ng usapan. May nagdududa sa presyo. May si isa users na excited. Napansin din ni digital teardown vlogger Lee Shuhang ang comments. Nangako siyang teardown after release. Nag-order ulit ako ng isa 0,000 sets ng T1 parts. Nag-refill habang may oras. Sabay-sabay multitasking sa GC production. Employees work 3 shifts. Tumira na rin ako sa factory. Nag-monitor ng production. Nag-check ng quality. First batch, plano mag-produce ng 20,000 units. Limited ng cash flow. Kailangan maghintay ng bayad bago mag-expand. 8 in-announce ang presyo ng 148 yuan. Nagulat ang mga netizens. Akala nila mali ang presyo o scam. Pero T1 users naghanda mag-buy. 1-0 ang nag-umpisa ang sales. Instant sold out ang first batch. Sa gabi, 5,000 units ubos na. Nagdagdag ako ng 1,000 units agad. Ginawang 72 hours ang delivery time. Sinabi ni workshop manager Songdi agad. Sa rate ngayon, 3 araw, ubos na ang materials. Wala na akong cash flow. Kailangan tumawag kay Uncle Liu at Panshi Supplier. Pagka-share ng sales data, pumayag sila mag-advance supply. Niresolba ang urgent problem. Pero nag-remind si warehouse manager. Wala ng stock ng 41-inch screen. Kailangan ng custom order. Tinawagan ko ang screen supplier. Nag-quote ng 200 yuan bawat 41-inch custom screen. Sobrang mahal euros, lumampas sa budget. Ang regular na 32-inch screen ay isa 0 yuan. Walang choice, hindi tinuloy. Habang nag-aalala, tumawag si Uncle Liu. May 70,000 units na 42-inch export screens hindi mabenta. Sinabi niya na tawagan si Lin Shui. Tinawagan ko si Lin Shui. Sabi niya dapat i-export sa India ang batch ng screens. Pero tinawaran ng buyer doon. Nakastock sa pier ang units. Handang ibenta ng mura. Personal akong nagpunta sa pier para mag-inspect. Tinas ng system. 100% ang pass rate. Nag-negotiate kami sa presyo. Nakuha ang 70,000 units sa 65 yuan bawat isa. Nagbigay muna ng down payment. Ang balance babayaran pagkatapos ng payment cycle. Hello, narinig ko na meron kang 42-inch screens. Anong tawag ko sa'yo? Ako si Zuyang. Anong tawag ko sa'yo? Si Lin Shui ako. Magkano bawat isa? Ano ang specs ng panel? 100 yuan bawat isa. Customized ang batch na ito na 42-inch screen. 60 na VIC panel. Masyadong mahal, 50 yuan pwede na. Grabe ka magbargain. Pag 50 bawat isa, talo ako. Hindi pwede, 85 bawat isa. 60 yuan bawat isa. Boss Zhu, dagdagan mo pa. Sobrang talo ako. Nakakahiya pag uwi. 65 yuan, bibilhin ko lahat. Deal, nag-tour si Lin Shui sa factory. Wala na siyang worries. Nag-sign kami ng official contract. Agad kong binago ang disenyo sa sistema. Ginawa kong 42 pulgada ang screen. Nag-trigger ulit ang sistema ng lucky bonus. Ibinigay ang kaukulang molde. Pinangalanan kong Baidi 41 Pro ang V. Walang dagdag presyo, parang regalo para sa user. Sa loob ng 2 araw, bumenta na ng 1,000 units ang V. Malapit na kaming maabot ang target na 50,000 units kada buwan. Para palakihin pa ang impact, nagpagawa ako ng custom seal. Mas maraming produkto, hindi tinaasan ang presyo. Kilala mo ba si Baidi? Na shopping bag. Nakipag-collab kami sa Agris Commerce. Namigay kami ng libre sa suburbs at dormitories. Mababang gasto sa promo. Mabilis na tanggap ni Lee Shuhang ang CC. Sinimulan niya agad ang teardown live. Unahin nating tingnan ang packaging. Tama lang, standard. Kartong may foam. Simple rin ang laman ng package. Isang power cord lang. Isang LCF cable. May kasama pang old school cable. At isang remote control. 2 VA na baterya. Isang VC stand. Nagbigay siya ng review sa looks. Plastic na plastic ang itsura. Puro plastic talaga. Hindi pa maganda ang materyales. Medyo magaspang sa hawak. Sinadya bang gawing matte effect. Kung inayos lang sana ang material ng case, mas premium sana ang ZV. Binigyan niya ng 5 puntos ang hitsura. Pagbukas, napansin ni Lee Shuhang na mahigit 1 segundo bago mag-on. Distorted ang kulay ng screen. Masakit pakinggan ang tunog. Mabagal ang remote response. Full na ang built-in storage. Pero pwede namang gumamit ng ETH device. Pagkatapos ay test. Pinagsama niya, medyo mahina ang performance nitong Z. Hindi ganun kaganda ang picture at sound. Pero malakas din ang isang advantage nito. Sa presyong 148 pesos lang. Kung gusto mo lang talaga ng may tunog ang Z, okay na to. Mas mura pa sa mga luma at second hand na D. Ang opinion ko, bagay lang to sa ilang tao. Bumili ayon sa pangangailangan. Pagkalathala ng video, umusbong ulit ang mainit na diskusyon sa mga netizen. Samantala, patuloy tumataas ang benta ng D namin. Hindi ba basura lang tong sis ng pek?
Mukha nga, box at tablet, pareho ng hitsura. Maliban sa mura, wala nang ibang halaga. Anong mapapala mo sa pagbili ng Zihi na to? Parang torture ang tunog, distorted ang colors. Di kaya ng high refresh rate, may ghosting pa. Parang lugi ka talaga kung bibili ka. Walang mintis ang batikos ng netizens. Mga pamilyang tagalungsod, sanay na sa magagandang Zihi na libo ang halaga. Kaya di nila gets ang mga low income na taga-bundok at baryo. Ang mahalaga lang, mura at may mapanood. Si Kapitan Zhang Fugi ng Shili Village, ang isa sa unang bumili ng Baidi 41D. May 60 na mamahaling bi sila sa bahay. Pero ayaw gumastos ng panibago para sa kwarto. Maganda ang experience niya sa CE sa tablet. Kaya malaki tiwala niya sa Baidi. Dumating agad ang Zizi. Agad niya itong inassemble. Nung nakita ng asawa ang logo, tanong niya, hindi ba katulad ito ng brand ng tablet? Magkano yan? 148. Sagot ni Zhang Fugi. Sabi ng asawa, ang mura naman. Yung 60 Zihi natin, parang mahigit 4,000 yung ginastos natin Kahit sukli, mas mahal pa kaysa sa Baidi. Kinonekta ni Zhang Fugi sa internet gamit ang V-Box. Nag-3 silang mag-asawa ng ilang minuto. Para sa presyo, wala nang masisisi. Hindi naman sila mahilig sa itsura. Mas mahalaga makatipid. Sa tuwa nila, kuha siya ng litrato, pinost at nirekomenda sa ka-village. Maraming sumunod na bumili. Naisip ni Jida Jiao na delikado sa mata ng matatanda ang tablet. Kaya sinabihan niya si Jin Qiao. Interesado agad si Jin Qiao. 148 pesos na di. At Baidi brand pa. Plano ni Jin Qiao na hintayin mabenta ang manok niya bago bumili. Pero si Jida Jiao, nag-alok agad magpahiram ng pera. Wala nang hintay, pautangin kita. Bayaran mo na lang kapag okay na. Nahihiya si Jin Qiao, salamat daw kay kapatid na manok. 1 linggo lang, mabibenta ko na ang manok. Bayaran kita pagdating ng araw. Pero nagulat si Jida Jiao nung mag-order na. Ang bilis ng upgrade. Gusto mo ba ang upgraded na GIS? Yung binili ng bahay namin parang ubos na. Pwede na, okay naman ang Baidi. Kahit ano, di ko rin alam masyado. Sabi ni Jin Qiao. Pero pre-order pa pala. 3 araw daw bago ship. Okay naman ang Baidi products. Pero laging kailangang maghintay. Sabi ni Jin Qiao. Dahil marami ang bumibili, kaya mabilis maubos. Ibig sabihin, maraming gusto itong Zihi. Hindi ka lugi dito. Si Jida Jiao na mismo ang nag-order para kay Jin Qiao. Ang tiwala ng taga-bundok sa Baidi. Talagang kabaliktaran ng paninira ng netizens. Samantala, si streamer Jage sa Shenzhen ay nagla-live. May nagsabi sa kanya, Baidi may 148 pesos na Zihi na. Saktong humi na viewers sa live. Nag-pre-order agad si Jage ng Baidi 41 Pro. Sa puntong iyon, 7,000 sold na sa Pinduoduo. Kaya sobrang curious siya. 3 araw at dumating na ang Zihi. Nag-unbox live si Jage. Kaunti lang talaga ang accessories. Di gaano kaganda ang itsura at kulay. Bulok din ang shell material. Nung binuksan, sabay batikos ng viewers sa maingay na tunog. Obvious din ang pagkakabago ng kulay ng screen. Kinumpara niya sa sariling 100 Samsung D kahit sa 5 Xbox Series. Hindi talaga makakapalag sa graphics at sound. All around talo ang Baidi. Tawag ng netizens, electronic basura. Pero nung kinonekta sa Sony, dahil limitado naman ang output ng device, halos magkapareho na ang 2D. Sabi ni Jage, ang Nintendo Switch talaga, pampantay ng lahat. Nintendo talaga Kung tipid hanap mo, pwede na ang Baidi. Sa gitna ng live, natawagan si Jage ng kaibigan, agad niyang tinapos ang stream. Nakalimutang patayin ang Baidi TV sa paglabas. Pagkaraan ng 3 araw, galing kay kaibigan pauwi na siya. Saka lang niya napansin na 3 araw ng bukas ang Zihi. Nataranta, baka nasunog na. Pero okay pa rin ang Zihi, walang sira. Medyo mainit lang ang katawan. Sa pagmamadali, napatid niya ang power cord. Nahulog ang Zihi, pabaliktad sa tiles. Akala niya sira na ang screen. Pinulot, walang gasgas o crack. Grabe, hindi pa nga sira. Kahit ganun, buhay pa rin ang Zihi. Ang galing, para nga talagang hari ng mga Zihi ang Baidi. Ang bato pala talaga ng matitibay. Pwede sa walnuts o bala pa. Sobrang gulat ng mga netizen. Pati si Jage nag-thumbs up, ang lupit daw. Ito na ang best feature ng Baidi T. Yung tibay sa bagsak. Nung kumalat yung video clip sa social media, sumikat lalo si Baidi T. Maraming bumili dahil matibay siya. Lalo na yung mga fans ng sports at mag-asawang laging nag-aaway. Si teardown vlogger Lee Shuhang nag-review ulit. Pinatunayan na espesyal at matibay ang screen material. Lalo pang umingay sa online. Sa Shili Village, parami ng parami ang bumibili ng Baidi T. Nakatanggap din ng delivery si Jin Qiao. Tinulungan siya ng anak niyang si Xiaoya mag-assemble. Nilagay sa kwarto ng matanda. 2 nakahigang matanda nanonood ng palabas sa malaking screen. Sobrang saya nila. Lubos na nagpapasalamat si Jin Qiao kay Baidi. Handa rin siyang mag-upload ng review bilang pasasalamat. Ganitong eksena ay paulit-ulit na nangyayari sa mga baryo. Sa kabilang banda, si Jiang Shuki, intern reporter ng Shenzhen Business Daily. Naakit siya sa balitang Baidi Dihi na 148 yuan ang nanguna sa sales chart. Walang ginawang ads, mahigit 50,000 ang nabenta sa isang linggo. Kabuang benta umabot ng 7.4 milyon. Para sa maliit at di kilalang pabrika, nakakagulat ito. Dali-dali siyang nagpunta sa Baidi Factory para mag-interview. Nagulat siya nang makita si Zuyang. Hello, ako si Jiang Shuki, intern reporter mula sa Shenzhen Business Daily. Hello, ako si Zuyang, plant manager ng Baidi Appliances. Noong una, akala ni Jiang Shuki ay isang magulong peke factory ang Baidi. Pero malinis at maayos ang production area. Mayroon pang bagong production line ng mga parts. Sa interview, natanong niya, bakit mura ang appliances ng Baidi? Ano ang dahilan? Nalulugi ba kayo? Ngumiti si Zuyang at sinabi, ang goal ng Baidi ay gawing abot kaya ang appliances para sa lahat. Hindi kami malulugi. Kahit konti lang ang kita. Sa dami ng benta, kumikita pa rin kami. Hindi kami malulugi. Sa internet, maraming bumabatikos na electronic waste daw ang mga produkto ng Baidi. Ano ang masasabi mo? Maniwala ka, di madali lokohin ang mga tao. Mahigit 50,000 si isa tablets na ang nabenta namin. May mga naghahanap pa rin ngayon. 41 Series Z, 50,000 ang benta. Pasensya na, umabot na pala sa 60,000 units ngayon. Laging ubos ang stock. Iyon na ang sagot. Kung gusto ng lahat ang aming appliance, paano magiging basura yon? Ipinakita ni Zuyang ang mga review ng mga taga-bundok. Labing napukaw si Jiang Shuki. Sa huli, nagtanong siya, bukod sa tablet at Zihi, gagawa pa ba ng ibang appliances ang Baidi? Syempre, sabi ni Zuyang, tuloy ang research namin. Kung ano ang kailangan ng tao, yon ang gagawin namin. Iyon ang aming produksyon. Mabilis na ilathala ang balita ni Jiang Shuki. Kasama ang mga naunang diskusyon. Naging trending ang Baidi.
agad din napansin ng iba pang kumpanya. Pinakaapektado si Xiaomi na focus sa low-end market. Pinatawag ng Xiaomi G's manager ang mga engineer. Anong masasabi ninyo kung gagawa tayo ng 41-inch V na ganito? Kaya ba natin gawing 148 yuan lang ang cost? Nakunot noo ang mga engineer. Umiling kaagad. Sa current na proseso at materials natin, hindi pwede. Pinakamura ay mahigit 500 yuan. Dagdag pa ang ibang gastos. Aabot siguro ng 600 o 700 yuan. Kung 1,000 pesos ang presyo, mga 300 yuan ang netong kita bawat isa. Kung gusto ng presyo na 100 yuan ang 41-inch V, kailangan super cheap na piyesa at mga lumang model na phased out na. May research cost pa tayo, kasama lahat ng gastos. Kung 148 yuan ang presyo, tiyak lugi tayo. Disappointed ang manager, nag-utos. Order, bumili kayo agad ng Baidi Gs para aralin. Tignan kung paano nila ginawa iyon. Nagulat ang mga engineer matapos disassemble ang Baidi 41 Pro. Solid ang parts sa loob. Ang circuit design, parang high-end na G. Hindi pala peke ang quality tulad ng inaakala. Pero di pa rin nila maintindihan paano napababa ang cost. Hindi nila alam, gamit ni Zuyang ang system para sa circuit design. Kaya laki ang tipid sa research. Sa ngayon, 80,000 units na ng Baidi 41 Pro ang nabenta. Sa loob ng kalahating buwan, natalo na lahat ng low-end SIF brand. Sa wakas, natanggap ni Zuyang ang system prompt. Tapos na ang challenge mission. Mahigit 50,000 benta bawat buwan ng Baidi 41 Series 3. May positive feedback na mas mataas sa 76. Bonus, isang rare blueprint. Excited na binuksan ni Zuyang ang blueprint. System prompt, reward, limited edition. Hair twin tub washing machine blueprint. Itong hair washing machine ay hindi inilabas sa market. Masyadong mahal at hindi tumugma sa demand kaya na shelf. Nakita ni Zuyang na lampas 500 yuan ang original cost. Hindi ba bagay sa kanyang super affordable style? Handa na siyang bawasan ang features. Biglang nag-prompt ulit ang system. Nag-trigger ng bagong gabay na misyon para sa bagong user. Ang isang plano ay hindi dapat puro bawas lang. Ang tech ay tungkol sa inobasyon at aplikasyon. Kailangang mas makabago ang pagbabago sa plano kaysa sa original at makuha ang pagkilala ng merkado. Monthly sales ay dapat nasa 30,000 units. Dapat ang positive rating ay higit sa 76. Maaaring makakuha ng reward na isang injection molding production line para sa shells. Tandaan, kailangang handa na ang factory space na kailangan. Kung may sariling injection molding line ka na, tiyak na masosolusyonan ang problema sa supply ng shell. Nagdesisyon agad si Zuyang na tapusin ang misyon. Tinanggal niya ang original na aluminum alloy shell. Electronic control panel. Pinalitan ng matibay na plastic at murang mechanical knob. Pinalitan ng imported na motor ng local brand. Iniwan ng malakas na power para tugunan ang pangangailangan sa probinsya. Gumamit din ng water pressure para gawing simple ang sprayer structure. Binawasan ang gastos. Para sa inobasyon, tumawag si Zuyang sa mga taga-baryo para mag-survey. Nalaman niya na madalas nilang gamitin ang washing machine sa paghugas ng gulay. Kaya madaling masira ang makina. May biglang naisip si Zuyang. Naglagay siya ng filter sa drainage ng washing machine. Nagset ng mode na panghugas ng gulay. Pero hindi ito kinilala ng sistema bilang inobasyon. Kasi may ganitong produkto na pala noon pa. Sunod, sinubukan niyang magdagdag ng washing function para sa pinggan. Paulit-ulit niyang in-edit. Sa bandang huli, tinanggal ang paghugas ng likod ng utensils. Naglagay ng importanteng paalala sa manual. Sa wakas, kinilala ng system. Natapos ang disenyo ng ding washing machine. Dinagdagaan ng dishwashing function. Kinilalang bagong feature. Pakipangalanan ang washing machine na ito. Pangalanan ito ni Zuyang na White Emperor 3 Depth Washing Machine. Ibig sabihin kaya maglaba, maghugas ng gulay at maghugas ng pinggan. Nag-trigger ng lucky critical bonus ang system. Regalo ng kaakibat na mold. Gabi-gabi, tiningnan ni Zuyang, may 61 points na siya. Sapat na para makakuha ng ordinaryong blueprint. Nagdesisyon siyang ipunin muna habang nakikita ang mabilis na paglago ng White Emperor. Mas kampante na siya ngayon. Isang buwan na lang, mukhang mababayaran na ang 5 milyon na utang. Patuloy pa rin siyang natutulog sa folding bed sa opisina. Naghihintay na simulan ang pagbili ng parts bukas. Magsisimula na ulit ang bagong yugto. Kinabukasan, diretsong bumili ako ng parts para sa White Emperor 3 Depth Washing Machine. Ibinigay ko ang plano sa isang assembly factory. Pinili ko ang pinakamura at matibay na materyales. Pero puno ang schedule nila. Kailangan maghintay ng ilang araw para mas bumaba ang cost. Kinailangan kong magtiis. Buti todo buhos ang factory sa paggawa ng D. Kaya hindi naman naperwisyo ang operations. Nagdesisyon ako sa sarili ko. Ito na ang huling beses na kukuha ako ng third-party assembly factory. Kapag dumating na ang reward na production line galing system, hindi na ako malilimitahan. Para sa mga small parts ng panel, nag-order ako ng maramihan kay Uncle Liu. Cents lang bawat isa. Nag-order muna ako ng 50,000 sets. Adjust na lang depende sa sales. Pinakamalaking gastos ang motor. Meron din si Uncle Liu nito, ready stock. Hinahanap ko lang ang mura, matibay at malakas. Habang namimili ako, nag-alert ang system na pasok ang Genio 73 GT type motor. Kaya agad akong nag-order ng 50,000 sets. Nakuha ko sa presyong 31 yuan bawat isa. Plus shell steel body na 28 yuan bawat set. Tapos mga screw na pwede nang gawin ng sariling production line. Rubber tubes at iba pang maliit na parts. Total cost ng White Emperor 3 Depth Washing Machine. Nagawa kong kontrolin sa 75 yuan. Ayon sa style ko, bagay ang 79 yuan na presyo. Tray function washing machine na hindi abot 100 yuan. Malakas ang laban nito sa market. Pinagawa ko kay Xiao Jiang ng graphic designer ang promo art. Pero kailangan pa ng kalahating buwan bago ilabas. Dahil na delay ng injection molding factory. Sa gitna nito, benta ng White Emperor 41G. Sobrang lakas pa rin. 2,000 units ang nabenta ulit sa isang linggo. Lampas 2 linggo. 100,000 units ang total
sale sa 3 big platforms. Naging viral product na siya. Kita ko, ang laki ng kinita ko. Maraming small factory na fake goods ang sumabay. Naglabas ng DC na tig 120-130 yuan. Pero problematic ang quality ng mga ito. Kaya madali ring nagka-issue. Minsan sa live stream ni Jack, may fan na ang username ay huwag apakan si Chelsea. Nagpahayag ng galit, puro ka na lang paninda na pangit para kumita. Sobrang pangit ng quality. Ay reklamo kita. Ibubuko kita, Jack, nalilito. Baka nagkamali ka lang. Kung hindi mo nagustuhan ang laro, pwede kang mag-request ng refund sa manufacturer. Huwag apakan si Chelsea. Sabi niya, anong laro? Ang tinutukoy ko, yung DC na binibenta mo noon. Nagamit ko lang ng ilang araw, sira na agad. Hindi na umiilaw ang screen, gusto kong a refund. Hindi rin ako pinapansin ng customer service. White Emperor Cheese. Lalo pang nagalit si Jack. Kailanman, di pa siya nagbenta ng White Emperor product. Kahit unboxing last time, galing sa sariling bulsa niya. Ni Singkong Duling, wala siyang tinanggap. Maingat niyang ipinaliwanag, pero ayaw pakinggan ng kabilang panig. Hindi nagtagal, nawala na siya. Jack, nakatanggap pa ng warning sa platform. Sakto naman, isa pang netizen na i-refund di ang pangalan, nagsabi rin. Yung White Emperor Cheese ko, pumapadilaw na ang casing. Mukhang second hand. Nagkaroon ng hinala si Jack. Nakipag-contact pa siya sa WeChat. Nang makita ang photo, kilala niya agad, hindi talaga yun White Emperor product. Kinuha ni Jack ang shop address. Sa title, may White Emperor, pero may nakatago pang ibang word sa dulo. At kahit page, White Emperor Cheese pa rin ang label. Walang logo ang mismong unit. Ang logo sa box, ginaya pang hayaan magmukhang original. Peking produkto talaga ito. On the spot, umorder si Jack ng isa. Galing pa sa Guang City ang shipping. After 1-2 days, dumating agad. Kasabay nito, marami ng reklamo online. Sinasabing pangit ang kalidad ng White Emperor G. Peking produkto. May mga irresponsible media pa. Kumuha ng screenshot sa forums at ginawang balita. Dinadala sa masama ang brand. Napansin ko agad ang problema. Maraming customer ang bumili ng fake na produkto. Hindi makahanap ng service. Kaya nagreklamo sa official White Emperor store namin. Pinuntahan pa official White Emperor shop namin para magpa-refund. Apektado ang benta tuloy. Kailangan talagang linawin ito. Pinakabitan ko agad ng mag-ingat sa peke ang aming shop. Sundin ang tunay na White Emperor trademark. Nakipag-ugnayan ako kay Jayang Shuki. Pinatulong ko siyang magkalat ng klarifikasyon. Hello, reporter Jayang. Inimbitahan ko ulit siya sa factory. Nang dumating si Jayang Shuki, may nakita siyang HDDE sa mesa ko. Isa pang fake product yun. Presyo'y 128 yuan. Mas mura ng 20 yuan sa original namin. Sa harap niya, nilupasay ko ang sticker sa unit. Lumitaw ang logo ng putol ng Juhua brand. Second hand na Juhua DC noong 6 taon na ang nakakaraan, ni-repair lang. Nilagyan lang ng peking logo, binebenta na ulit. Automatikong ni-record ni Jayang Shuki ang lahat. Naglabas siya ng article. Umakto para paalalahanan ang mga consumer. Pero hindi pa tapos ang issue. May nagreklamo naman na nagdadumping ako. Labag daw sa anti-unfair competition law. Pinalabas pa na sobrang baba ng presyo ko. Kaya raw nakakalusot ang ibang scammer. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang in-order ni Jack na White Emperor G. Habang naka-livestream unboxing, nakita agad na may problema. Malinaw ang mga parts na mababa ang kalidad. Mabaho ang casing ng ZZ. Pagbukas, nag-flicker ang screen. Maling-mali na kulay. May pulang gilid pa rin ang mga tao sa pelikula. Biniro siya ng mga netizen na subukan ang magnet. Sinubukan niya nga, tuluyang nagulo ang screen. Parang House of Mirrors na. Nakipag-ugnayan si Kuya Jai sa customer service. Nagkunwaring patay ang kabilang linya at nireklamo siya. Nalaman niya lang sa pinduo-duo. Matagal nang naban ang tindahan dahil sa dami ng reklamo. Galit na galit si Kuya Jai. Nagsimula siyang i-livestream ang pagbabasag ng peking Z. Pero may nadiskubre siyang hindi inaasahan. Petsa ng paggawa sa circuit board ay 2012 pa. Lumang gamit pala na na-rework lang galing 10 taon na nakalipas. Agad niyang hinimok ang lahat na bumili sa lehitimong tindahan. Sabi niya pa, bumili lang ng electronics kung kaya ng budget. Kung kapos sa pera, baidi na lang. Pwede namang tumawad. Kung marami namang pera, Samsung o Sony na lang. Pero may ilang netizen na minamaliit pa rin ang baidi. Dagdag pa, parating na ang inspeksyon ng AT. Maraming naghihintay na mapahiya ako. Hindi makatiis si Jayang Shukiki. Nag-leave siya para ipakita ang buyer's review ng baidi. Unang lumabas ay larawang mag-asawang matanda. Nakahiga sila at suot ay luma at punit na sando. Totoong-totoo ang tawa habang nanonood ng drama sa Z. Walang laman ang bahay kundi T. Sirang-sira ang lamesang pinagtatayuan ng Z. May notebook pa sa ilalim ng mesa para pampantay. Tahimik bigla ang live stream. Patuloy si Jayang Shukiki sa pag-scroll. Nakakita siya ng comment mula sa guro sa baryo. Medyo may punto po ako mag-English. Kaya hirap matutong magsalita ng tama ang mga bata. Baidi 41 VH. Isang linggo ng baon ko lang ang nagamit ko para play lessons. Pagkatapos ng standard teaching, natutunan na ng mga bata ang tamang pagbigkas. Sa lumang classroom sa picture, nakapalibot ang mga bata kay Bay. DDH, sabay basa, ang mga mesa at upuan gawa sa kawayan. Nagkomento agad ang mga netizen na gustong magpadala ng tulong sa mga bata. Habang tinitingnan ang mga buyer's review na ito, tahimik na umalis ang mga nagbabash noong una. Inupload ni Jayang Shukiki ang recording ng live. Naging trending agad. Nagtrending din bigla ang Baidi. Nagtataka ang mga netizen kung bakit hindi ako magsalita. Kaya pumunta ulit si Jayang Shukiki sa pabrika sa ikatlong beses. Pero nakita niyang maisinili na kotse sa gate. May nagreklamo na bumabagsak daw kayo ng presyo para siraing ang market. Hindi daw patas na kompetisyon. Pakisamahan niyo po ang aming inspeksyon. Ipinaliwanag ng inspektor ang dahilan ng pagpunta niya. Mag-audit na daw ng accounts. Payapa ang konsensya ko. Sama ko sila sa pag-check ng accounts. Pati production area. Lahat ng invoice ng raw materials ay maayos at may batayan. Maayos din ang mga tax na binabayaran. Napatigil na lang ang mga inspektor. Kinompute nila. Ang gastos pala sa DC ay nasa 100 yuan lang. Walang undercutting ng presyo. Tanong ng hepe, bakit walang easy expense? Walang easy expense talaga. Sagot ko ng kalmado. Ginawa ko itong DC sa libreng oras lang. Wala akong ginastos
ginastos na extra. Kung kailangan talaga i-account, ilang papel at kalahating lata ng tinta lang. Mga 0.8 yuan lang yun. Sabay na tamimi ang mga inspektor. Wala silang nakitang nilabag na batas. Wala silang nagawa kundi umalis. Pumasok agad si Jiang Shukiki para mag-interview. Tinanong niya bakit hindi ko sinasagot ang mga paninira online. Anong silbi ng magalit? Makipagsabayan sa mga basher. Yun ang gusto nila, di ba? Umiti ako at sabi ko, baka mga kalaban sa negosyo rin ang nagpapakalat niyan. Bawas kita, parang pinatay mo na rin tatay nila. Kung kumikita ako, gusto talaga nila pabagsakin ako. Sabi ni Jiang Shukiki, dapat may gawin pa rin ako. Mukhang tama siya. Kaya nagdesisyon akong magparehistro ng personal account. Mag-interact na ako sa netizens. Nagbigay pa ako ng teaser tungkol sa bagong 3-in-1 washing machine. 3 function daw ito. Pampalaba tapos pampatuyo na rin. 3 function talaga ba? Tanong ni Jiang Shukiki. Hindi, yung dalawa para din sa paglalaban ng ibang bagay. Nagpabitin pa ako. Tinanong ulit niya kung nabayaran ko na ang utang na 5 milyon. Sagot ko, kalahati na lang ang natitira. Mahigit 100,000 DC ang naibenta. Bawat isa, kumita ng 4 na puyuan. Naging 4 milyon ang netong kita. 2 milyon ginasto sa raw materials. Yung natitirang 2 milyon pinambayad ng utang. Pagkaalis ni Jiang Shukiki, nag-inspeksyon ako sa production at warehouse. Halos kumpleto na ang parts ng washing machine. Kulang na lang ang shell at inner bucket mula sa dormitory factory. Nagbayad ako ng rush fee. Na-advance din ang production plan. Dumating na ang unang batch ng shell matapos ang 4 na araw. Pina-transfer ko agad ang lahat para gumawa na ng washing machine. Unang piraso ng 3-dot washing machine, natapos agad sa araw na iyon. Gumawa ako agad ng tutorial video. Ipinakita ang paglalaba, paghugas ng gulay at pinggan. Matapos masigurong ayos na ito, in-upload ko ang video sa online store. Nailunsad na online ang Baidi 3-dot washing machine. 79 yuan lang ang standard price. Biglang nagka-sold out fever. Sa loob ng kalahating oras, higit 1,000 units na agad ang nabenta. Doon ko lang nalaman, hindi lang dahil sikat kaya mabenta ito, kundi dahil din sa function nito sa paghugas ng gulay. Dahil din sa kakayahan nitong maghugas ng gulay at pinggan. Ayon sa pangangailangan ng mga tagalungsod, yung mga homebody at office worker, di kayang bumili ng libu-libong piso na dishwasher. Tamang-tama ang 79 na 3-in-1 na washing machine. Maraming nagrerenta at landlord ang bumili rin. Si Zhang Fugi ng Barangay Shili nagpabili rin ng isa kay Jida Jiao. Yung washing machine na to, 79 lang. Kayang maghugas ng gulay at pinggan. Di na tayo mag-aaway sa paghugas ng plato simula ngayon. Si Jida Jiao agad nag-order. Kahit 72 oras bago maipadala. Di siya nagmamadali. Si Ben Guhua mula sa Barangay Hongki sa Hilaga. Isang magsasakang solong nag-alaga ng kambal. Inorderan siya ng kamag-anak ng 3-das na washing machine. Pagkagaling niya sa bukid, tinanggap niya agad. Sinubukan agad maghugas ng gulay. Habang naghugas ng gulay si machine, nagluto siya para sa mga bata. Pagkatapos kumain, ginamit din sa paghugas ng pinggan at damit. Mas maaga siyang nakapahinga ng 1 oras. Habang pinagmamasdan ang malilinis na damit, naiyak siya. Laking ginhawa talaga ang dala ng washing machine na to. Agad naubos ang washing machine. 3 shift pa rin ang gawaan, di pa rin sapat. Lumapit ang supervisor para humingi ng dagdag production. Umayag muna ako. Pag-usapan na lang ulit sa susunod. Di pa bayad lahat ng utang. Walang extra budget muna. Naghahanap pa ng karagdagang mga tauhan sa linya. Kaya pre-order link muna inilagay. Nagpanik ang mga brand gaya ng Little Swan, Haier, Xiaomi. Bumagsak ang benta ng murang washing machine nila. Nag-order din sila ng 3-das na washing machine. Inaaral pa pabalik kasi sa pre-order matagal bago dumating. Gusto rin mag-disassemble ng vlogger na si Li Shuhang. Di siya umabot sa available stock. Kaya nagbayad ng 200 at 79. Bumili saksiyan yun ng second hand, di pa nabubuksan. Live breakdown ni Li Shuhang. Tines niya muna ang mga function. Normal ang paghugas ng damit. Nakakalinis ng mas matitigas na prutas at gulay. Pero nasisira mga malalambot na dahon. Sa pinggan, isang side lang ang malilinis. May issue pa sa ingay at ordinaryong material. Nang binuksan, motor pa lang, halos ilang piso na. Di pa rin maintindihan paano naging 79 ang cost ko. Pinuri na pinakasulit talaga ang value. Kung hanap mo ay praktikalidad, sulit bumili ng isa. Nang nakuha ng ibang brand ang washing machine, nakita ng engineer na simple lang at basic ang pagkakagawa. Kayang-kaya nilang gumawa ng 100 na machine. Pero halos siguradong lugi at apektado pa ang bentang pangmataas nilang produkto. Sa huli, nagdesisyon silang ihinto ang produksyon ng low-end na washing machine. High-end na modelo na lang ang ipagpapatuloy. Iwasan ang kompetisyon kay Baidi. Pinaka nagulat si Haier. Napansin nilang ang loob ng 3-dot washing machine. Halos kapareho ng matagal ng disenyong di nila inilabas. Halos magkapareho. Dali-dali silang naghanap ng blueprint. Baka ninakaw ang blueprint. Habang tinitingnan ko ang dahang pagbuhos ng orders. Alam ko na, nakatayo na ulit si Baidi sa merkado. Natuklasan ng Haier, buo pa rin ang blueprint. Bagamat nagtataka sa pagkakahawi. Mas problema nila, ang Baidi 3-dot washing machine. Sobrang apektado ang low-end wave washing machine nila. Pagkalabas ng Baidi, isang linggo, halos di 20 units lang ang nabenta. Marami ring nagbalik ng unit. Napilitan ding i-clear out ng Haier ang low-end kanilang modelo. Nakatuon sa high-end na lang. Umiwas sa kompetisyon ko. Sumuko ang mga kakompetensya. Pero hindi convinced ang netizens. Madaming nambabash sa Baidi 3-das na parang i-waste lang. Inakusan akong nagdadump ng mababa ang presyo at humahad lang sa innovation. May netizen na nag-post ng video na okay ang machine. Pero puro basher sa comments. Umuwi akong sakay ang lumang van ni tatay. Sa bahay ng misis ko na mga 6 na putkit. Habang nagbabasa sa phone, may nabasa akong bash comment, designer daw sabaw mag-isip. Sabay hugas ng damit, gulay, pinggan, anong naisip nila dyan? Gamit ang Baidi account, sinagot ko, hello po. Ako po si Zawiyang, tagapamahala ng Baidi. Gusto ko lang magpaliwanag. Ang washing machine, may 3 cleaning mode lang. Di naman required na pagsamahin ang lahat. Kung worry ka sa kalinisan, gamit pang laba lang. O gamitin lang para sa
sa mga prutas o pinggan. Ganun lang, ayos na. Sumagot agad, sino ka ba? Nagpapanggap kang ba ID manager? Bakit may limitasyon kung anong gamit sa machine? Sumagot ako, washing machine lang ito. Nasa customer kung paano gamitin. Ikaw mismo nagsabi na sabay-sabay di maganda. Ngayon gusto mong sabay-sabay gamitin. Ano ba talaga, sabay-sabay o hindi? Lumalaban pa ang basher. Pinakikialaman mo ba ako? Gagamitin ko kung gusto ko. Basta magkasama ang tatlong mode. Pangit daw ang design. Kaya sabi ko naman, kung istorbo sa'yo ang tatlong mode, ibalik mo lang sa factory. Papadalhan ka namin ng isa. Tanggal ang isa o dalawang feature. Sulit sa iyo ang baidiyak at dalawa washing machine. Pinusuan ng netizens ang reply na iyon. Pero may nagbash pa rin, mahina daw quality ng baidi. Waste daw. Sagot ko ulit, kung may issue sa quality, pwedeng magpa-customer service. Kasalanan namin yun. Balik o refund, bahala ka. Sa issue pang i-waste malabo, dinagdag ko kung libo-libo ang nabenta. Tapos waste pa rin daw. Yung iba, ilang piraso lang kada buwan. Paurong piraso ng benta. Kung presyo lang basehan ng kalat, di ka na dapat umiinom ng murang gripo. Kalat yan. Bumili ka na lang ng mamahaling imported water. Yun, di na basura siguro. Nagpakatotoo rin ako. Aminado akong ang baidi washing machine. May parte ng luma ang ginagamit. Pang control cost lang talaga yon. Kayang-kaya naman lahat maganda ang specs. Kaya kong mag-design ng libo-libo presyo. Alam mo na. Inaakusa akong nagdadumping ng mura. Sinira daw ang market. Sabi ko naman, sobra pagtitiwala mo sa amin ha. Murang produkto ginawa namin para sa gustong makatipid at matikman ang serbisyo. Kailangan nila simple at abot kayang appliances. Mahal man ang Huawei o Apple, di naman kakayanin ng lahat ng Pilipino. Ang prinsipyo ng baidi, kalayain ang gamit sa bawat Pilipino. Yan ang gusto naming mangyari. Marami ang sumang-ayon. Unti-unting naubos ang palusot ng basher. Di na makapuntos ang basher. Habang hot pa ang baidi tatlo. Ang mga ibang brand, nagbaba ng Belo Isagi na washing machine. Nag-sale at down ang benta nila. Baidi monopolyo na talaga sa presyong ito. Di nagtagal. May maliit na brand na gumaya, naglabas ng I-68, 5 in isa washer. Tinawag na Black Swan o Small Fish, iba-iba. Iwas peking brand ang pangalan. Maraming naloko sa mura. Pagdating, nalaman nilang substandard. Kalahati lang ang laki ng baidi. Isang drum lang, walang spin dry. Mababa ang quality, may amoy. Yung 5 kayang gawin, isa lang naman sa totoo. Di na nga malinis, madaling masira pa. Walang kwenta ang after sales. Maraming nalugit walang nagawa. Saka lang nila na-recognize yung kalidad ng baidi tatlo. Bagamat may maliit na epekto sa benta namin. Araw-araw, libong units pa rin ang order. Grabe ang demand sa customer service. Sinusubukan pa ring habulin ng production kahit 3 shifts. Si Supervisor Songdi, muling humirit ng dagdag production. Nagdesisyon akong bumili ng second-hand na linya ng produksyon. Naalala ko si Lin Shuai, isang mayamang anak na maraming koneksyon. Kaya tinawagan ko siya. Mabilis siyang sumagot. Sabi ng kaibigan niya mailinya ng paggawa ng appliances. Mga lumang kagamitan mula sa nalugi na pabrika. Pinapabenta ng 500,000 pero walang interesado. Sinabi niya na pwede kong tignan. Nakontak ko ang kaibigan ni Lin Shuai. Diretso akong pumunta sa pabrika sa Dungguan. Nakita ko ang semi-automatikong linya sa bodega. Mas bago pa kaysa sa gamit sa aming pabrika. Di lang naalagaan ng maayos. Habang nagtatawaran sa telepono, nag-alok ako ng 400,000. Agad siyang pumayag basta ako daw ang magbabayad ng shipping. Nagbayad ako ng 400,000 cash. Ginastos ko pa ng 9,000 bilang marupok na kargamento pabalik. Inilipat namin gabi-gabi sa bakuran ng pabrika. Kinabukasan, nakita ni Songdi ang linya ng produksyon. Sobrang tuwa niya. Kaagad niyang inutusan ang mga trabahador na ilipat at i-install. Natapos namin ang pagbuo pagkalipas ng 2 araw. Pero nang sinaksak, walang reaksyon. Habang naghahanap si Songdi ng technician, nag-prompt ang system, may konting electrical problem sa linya. Tinatanong kung gusto kong ipaayos. Pumayag agad ako na ipaayos. Ilang minuto lang. Umayos na agad ang linya ng produksyon. Sobrang puri ni Songde sa akin. Tinawanan ko lang siya para di ma-expose. Nangako si Songde na isang araw lang ang test. Kinabukasan, pwede nang gamitin. Mapapadoble ang produksyon. Sa wakas, naresolba na ang problema sa kapasidad. Noon, may landlady na nagpaparenovate ng paupahan. Wala siyang pambili ng mga appliances. Nakita niya ang murang produkto ng baidi. Nag-order siya agad. Pinakiusapan pa pati mga kamag-anak para makabili ng 3 washing machine na may limit. Nakatipid siya ng mahigit 100,000. Nagbigay pa siya ng suggestion sa customer service. Nirekomenda na gumawa kami ng aircon at refrigerator. Si Kiao ng sa ibi 851 farm. Nakita sa social media na may nagpo-post ng baidi 3 washing machine. Alam niyang 79 lang bawat isa. Bumili agad siya ng 2. Naawa siya sa asawa niyang nagtitiis sa malamig na tubig habang naglalaba. Pumutok at nagdugo ang mga kamay. Nang dumating ang washing machine, pwede na ring maglinis ng gulay at pinggan. Akala ng asawa niya mahal ito. Nalaman na halos 200 lang ang 2. Nagulat at natuwa siya. Nagpost pa si Kiao Erzu ng may larawan at review. Naging top post sa Pinduoduo. Pagaling ni Anchor Jaije. Bumili siya ng baidi 3 at peke na 68 yuan na washing machine. Kita agad ang pagkakaiba sa live stream. Ang baidi, maayos pagkakapakete. Medyo maganda ang quality. Yung peke, manipis lang ang karton. Mabaho, single top lang walang spin dry. Mahina ang power, di malinis ang laba, yung 5 functions, puro pakitang tao lang. Sabi ni Jaije, yung Xiao Heya ang tunay na i-waste, dagdag ka lang ng 30, baidi na kunin mo. Kaya lahat ng gamit kaya ng labhan, kahit meron pang may prejudice. Sa loob ng 20 araw, baidi 3 de marami ng benta. Umabot ng 150,000 units na benta. Natapos ko ang system task, nakakuha ako ng high-end injection molding production line. Nag-call agad ako ng meeting. Ginawa kong vice factory director si Songde. Inalaga niya produksyon. Sinabihan ko rin siyang maghanda ng bagong gusali para malagay ang bagong injection production line. Ngayon, kami nagagawa ng sariling mga shells ng
produkto. Mas mapapababa pa namin ang gastos. Pinaalala ni Songde, wala pa tayong ife. Ako lang talaga umaasikaso. Sabi ko, kaya ko yurusto, nakangiti. Nandyan ang system, mas reliable pa sa team. Sinimulan ko ng planuhin ang bagong produkto. Nagpakita ang system ng data. Pinakamabenta ang gusto ng customers. 2 gulong na e-bike. Simula nang ipatupad ang bagong standards. Masyadong mahal ang ordinaryong F-bike. Hindi kaya ng karaniwang empleyado. Nakapag-ipon ako ng 135 points sa system. Napalit ko ng batch 2 mountain bike na blueprint. Plano kong gawing mura at pasok sa standards. Nagtanong muna ako kay supplier Uncle Liu. Pinili ko ang 105 yuan na graphene battery. Swak sa safety at cost. Nakakuha pa ako ng batch ng motor na mura pero malakas. Sinamantala ko ang shifting function ng blueprint. Nasunod ang bagong standards. Pwede pang umakyat sa slope ng pantay ang takbo. May 68 yuan na matibay na gulong. Kasama mga sariling gawa naming shell at parts. Lumabas ang total cost, 267 yuan. Presyo namin, 279. May advanced version na 380 ang presyo. Tinawag ko itong ika-21 na dalawa-wheel bike. Inutusan ko si Songde na baguhin unti-unti ang production. Pinadesign ko kay artist Xiao Jiang ang ads. Matapos ilabas ang anunsyo ng bagong produkto na tumutugon sa bagong pambansang pamantayan. May mga nagdududa na tinaasan ko ang presyo para lamang kumita. Meron ding mga tapat na user na ipinagtatanggol ako. At marami ring gustong bumili ng S-Bike. Pero nag-aalangan pa sila. Hindi ko talaga iniinda. Bawat produkto ng Baidi tuwing naglulunsad, madaming pumupuna. Basta't maganda ang produkto. Natural na maganda ang benta. Nakita ng mga tao ng hire na buo pa ang blueprint. Bagamat nagtataka sila dahil magkahawig ang dalawang produkto. Mas inaalala nila ang Baidi 3 washing machine at ang epekto nito sa kanilang murang washing machine. Paglabas ng Baidi, mababa sa 20 unit lang ang naibenta ng low-end models nila sa isang linggo. At marami pang ibinalik. Sa huli, nagpa siya ang hair na clear out ang low-end washer nila at mag-focus sa high-end. Umiwas sila sa competition ko. Sumuko ang mga kabusnes ko. Pero ayaw pa ring tanggapin ng netizens. Marami ang nagsasabing electronic basura ang Baidi 3. Pinagbintangan akong nagpapabagsak ng market at hadlang sa development. Pagkatapos ng trabaho, nagmaneho ako ng lumang van ni Papa pauwi. Sa maliit at luma naming apartment, nag-check ako ng phone. At nakita ang comment ng isang hater na may butas ang utak ng designer. Sabay tanong bakit pinagsasama ang paghugas ng damit, gulay at pinggan. Dahil dito, sumagot ako gamit ang account ng Baidi owner. Hey kaibigan, ako si Zuyang, manager ng Baidi. Gusto ko lang ipaliwanag, may 3 washing modes lang ang machine. Hindi mo kailangan pagsamahin lahat. Kung di ka kampante, gamitin mo lang panghugas ng damit o ilaan lang sa paghugas ng prutas o pinggan. Walang problema rito. Bumalik agad ang hater. Sino ka? Nagpapanggap ka lang na Baidi manager. Bakit di ko pwedeng gamitin lahat ng functions ng machine? Sumagot ako, washing machine lang iyan, kasangkapan lang. Nasa customer ang desisyon paano gagamitin. Kanina sinabi mong di hygienic pagsabay-sabay. Ngayon gusto mo pala gamitin lahat. Ano ba talaga gusto mo? Sabay-sabay o hindi? Hindi nagpatalo ang hater. Pinipilit mo ata ako. Gusto ko gamitin lahat ng 3 modes. Basura ang disenyo nyo. Sumunod kong sagot, kung di mo gusto, pwede mo isoli ang produkto. Ipapadala namin sa'yo. Isang washing machine na inalisan ng 1 o 2 function. Ang Baidi 1 at 2 para sa iyo iyon. Marami ang nag-like sa reply kong ito. May hater ulit na nagsabing mababa ang kalidad ng Baidi at electronic basura raw. Sumagot ulit ako, kung may quality problem, pwede kang dumulog sa customer service. Kung kami ang may sala, palit o refund, kayo ang masusunod. Para dun sa tawag na electronic basura. Dagdag ko, kung bumenta ng 10,000 washing machine pero basura pa rin. Kung electronic basura pa rin iyon, yung iba na buwan-buwang ilang piraso lang ang benta. Ano na sila? Presyo ang batayan ng basura, di na lang sana kayo umiinom ng mura at ordinaryong tubig. Basura raw iyon, bili na lang kayo ng mamahaling imported mineral water. Yun siguro, hindi basura. Aminado rin ako, aaminin ko, ang ilang piyesa ng Baidi washer. Galing sa lumang modelo. Kailangan lang magtipid sa cost, kaya walang magawa. May alam din akong gumawa ng gamit sa tira-tira. Pwede rin akong magdisenyo ng washing machine na mahigit 1,000 ang presyo. Pero gets nyo na, may mga taong nag-aakusa na sinisira ko ang market sa murang presyo. Sabi ko, masyado nyo kaming pinapalaki sa Baidi. Nagmamanufacture lang kami ng mura at simpleng gamit para sa mga gusto ng murang serbisyo. Kailangan nila ng bagay na gumagana at mura ang appliances. Gaano man kaganda ang Huawei at Apple, hindi pa rin kayang bilhin lahat ng tao. Ang paniniwala ng Baidi ay gawing abot kaya ang appliances para sa lahat ng Pilipino. Marami ang sumang-ayon sa mga sinabi ko. Unti-unting nawala ang argumento ng hater. Habang patuloy na mabenta ang 3 washing machine, isa-isa nag-pull out ng sub-isagi washing machines ang malalaking tatak. Sunod-sunod ang pagtanggal ng mga produkto. Baidi na lang ang tanging may division sa presyo na iyon. Di nagtagal may maliliit na pabrika na sumunod. Naglabas ng 68 pesos na 5 function na mababang kalidad na washing machine. Maraming user ang napahamak at naloko. Doon nila na-appreciate ang lantarang katapatan ng Baidi 3. Kahit may mga peke, kaunting epekto lang sa sales ng Baidi. Pero may libo-libong orders pa rin araw-araw. Triple shifting sa production. Hindi nakakasabay ang production sa demand. Nagdesisyon akong humingi ng tulong kay Lin Shui para bumili ng second-hand production line. Sabi ni Lin Shui, may kakilala siyang nagbebenta ng second-hand appliance production line. Pinapabid sa halagang 500,000 pero walang bumibili. Dumiretso ako ng dungguan para tingnan. Nakita kong hindi gaanong alagaan ang linya, pero mas bago pa sa gamit sa factory. Sa huli, nakuha ko ito sa halagang 400,000 at nagbayad ng karagdagang 9,000 para sa shipping papunta sa China. Kinabukasan, inasikaso ni Songdi ang pag-install ng linya. Pag-assemble at pagsaksak, walang nangyari. May system prompt na pwede paayusin. Pagkalipas ng ilang minuto, umandar na ng maayos ang linya. Nangako si Songdi na ayusin ng isang araw at kinabukasan ay magagamit na. Kaya doble na produksyon. Sa wakas, nasolusyonan ang production capacity. May landlady sa Guangzhou na nagpaparenovate at nagrerenta ng mga kwarto. Bumili siya ng Baidi products at nagmungkahi pa na gumawa kami ng aircon at ref. Si Qiao Erzu
ng Northern Farm, bumili ng 23 washing machine dahil ayaw niya nang pinapagod ang asawa niya sa gawaing bahay. Nagbigay siya ng positibong feedback. Natop pa siya sa buyers list. Si Anchor na si Kuya Jai, matapos gumaling, gumawa ng review. Sinabi niyang puro a waste ang mga peke. Pinuri niya ng todo ang 23. Sa loob ng 20 araw mula nang lumabas ang 23, naka 15,000 units agad ang benta. Natapos ko ang system task, nakakuha ng advanced injection molding production line. Itinalaga si Song Di bilang deputy factory head. Inatasang ayusin ang bagong production line at magbawas ng gastos. Ayon sa system, pinaka-demand na produkto ay two-wheel electric bike. Inipon ko ang 135 points para makuha ang blueprint at inayos para maging murang e-bike na pasok sa bagong national standard. Total cost ng ika-21 na modelo, 267 pesos. Presyong 279 pesos. May long range version na 389 pesos. 4 na araw, lumabas ang ika-21 na unit. Dalawa lang muna ang ginawa, pang test at padala sa inspection. Dinalhan ako ni Song Din ng helmet. Suot ng factory manager ang helmet. Nagpasalamat ako at sinuot ko rin ito. Pinandar ko ang motor. Umabot ng 25 kilometro di. Pinasok sa national standard. Pagka-test sa loob ng bakuran, lumabas ako sa kalsada. Maayos ang acceleration, preno, manibela. Kahit paakyat, naunahan ko pa ang isa pang e-bike. Sumigaw ang isang lalaki, "Oy, pre, anong brand ng motor mo yan? Ang bilis paakyat ah." Sumagot ako, "BYD 21." Nagulat siya, "BYD 21? Di ko pa naririnig yan. Saan mo binili yan?" Sabi ko, "Di pa for sale." Sundan niya ang BYD store online. Pagkatapos noon, umuwi ako sa factory nakasakay. Nilapitan ako ng lahat at nagtanong. Sabi nila, "Ang ganda. Nasubukan ko na halos lahat ng function. Isa na lang natitira. Iyon ay ang haba ng battery life." Gusto ni Song din na mag-bike test ang mga kawani. Sabi ko, nakakapagod iyon. Nagdesisyon akong gawing treadmill testing machine na lang. Gastos, mga 2-3 lang. Natapos agad ng hapon iyon. At sinimulang test ang iba't ibang bilis ng battery life. Makalipas ang ilang araw, pasado na sa standards ang ika-21 na unit. At opisyal na inilabas pagkatapos ng isang linggo. Nagbukas ng isa 0 ubos agad lahat. Isang minuto lang nakabenta na ng 1,000. Kahit ito na ang pinakamahal na produkto ng BYD, 279 pesos. Pero dahil maganda ang reputation, mainit pa rin sa market. Si Lee Shuhang, isang teardown vlogger, bumili agad. At bumili pa ng extra battery na mataas ang capacity. Nagsimula ng live unboxing review. Mas maganda na ngayon ang shell. At ang kulay ay maganda rin. Hindi na nakakagulat na mas mahal ito ng 200. Sa unang tingin ng itsura, mas okay ito kaysa DO washing machine. Matapos mag-test ride, maganda ang acceleration. Smooth talaga. Pakiramdam parang electric bike na nasa 3,000 pesos range. Halos walang pinagkaiba. May nagtanong, na-sponsor ka ba, streamer? Bakit sinasabing maganda ang BYD? Sumagot si Lee Shuhang, ang review ko ay diretso lang. Pero syempre may sariling opinyon. Kung di ka tiwala sa akin, pwede mong panoorin ibang unboxing videos. Sinimulan niyang is-disassembly ang bike. Kinumpirma na ang mga parts ay pasok sa standards. Pero sabi niya, kulang sa comfort. Walang libreng lock, helmet, o wireless shutdown. Pinili niyang gamitin na lang ito. Isang vlogger naman, si Xiao Pingping, ay nang bash sa 21. Naglista ng 7 na weaknesses. Tinawag itong basura. Nagkagulo ang mga netizen. Nagreply ako sa kanyang post. Inaamin ko na may mga problema ang BYD 21. Pero di naman kasing sama ng sinasabi ni Xiao Pingping. Sa normal na gamit, okay pa rin. Naman, kung ikukumpara sa iba pang electric bike na nasa 2-3 presyo, sa comfort at dami ng accessories, totoo, may pagkukulang. Pero market economy naman tayo ngayon. Ang BYD is 21 electric bike namin. Nagbigay lang ng isa pang option sa mga customer. Mas marami kang pagpipilian. Kung hindi mo gusto o hindi swak sa standards mo, pwede namang ibang brand ang bilhin. Kami sa BYD, hindi pinipilit ang customer bumili sa amin. Kung gusto mo, mag-order ka lang. Nagpaalala ulit ang BYD appliances. Think before you buy. Ang sinabi niya, napaisip ang mga netizen. Walang kailangang mag-demand sa murang produkto. Si Lu Baojian, isang worker, dahil na-relocate ang factory. Nahihirapan sa commute. Ayaw gumastos ng mahal sa electric bike dahil sa rekomendasyon ng kaibigan. Pinabili niya ng S21. Sobrang natuwa siya matapos sakyan. Tinawagan ng pamilya para magbalita. "Ma, BYD ang binili kong electric bike. Di naman malaki ang gastos. 279 pesos lang." Narinig ng pamilya ang BYD. Naisip ang GC ng kapitbahay. Nag-decide na bumili rin pag New Year. May isa pang lalaki, bumili ng S21 na extended range para sa ama. Akala ng ama, mahal ito. Ayaw niya talaga. Nang malaman na 279 pesos lang, pumayag siyang subukan. Nagustuhan niya agad. Hindi na kailangan maglakad ng higit 20 kilometro para magdala ng pagkain sa anak. Si Jinan ay pamilyang migrant worker. Nag-aalala sa pagpapalit ng 3 e-bike para sa standards. Nung nalaman ng daughter-in-law ang BYD 21, nakatipid 3 unit sa di abot ng 1,000 pesos. Na-resolve kaagad ang problema. Sa loob ng kalahating buwan, 15,000 units ng F21 ang na-sold out. Muling kinapos ang production. Naghanap ng contract factory. Kasabay na nag-negotiate sa battery at tire factories. Nilagdaan ang kontrata para sa 1,000,000 batteries kada taon. 2,000,000 tires na supply agreement. Mas napababa ang cost. Kasunod nito, 3 halos saradong F-bike factory ang kinuhang contract manufacturer. Lumuwag ang supply. Pagkalipas ng isang buwan, 40,000 units ng F21 ang nabenta. 1.4 million net profit. Nabayaran ko na ang 500 ni utang ni tatay. May dumating na system reward. Wala nang utang sa labas. Masaya at nakaka-proud. Nakamit ang achievement na debt-free. Isang rare blueprint. Na-unlock, nagkaroon ng lucky bonus. Nakuha ang 2 rare concept blueprints ng smartphone. Isang
isang high-end flagship, isang low-end mass model. Parehas modular design. Compatible sa latest hardware. Sinuri ko ang phone market. Nakita kong kulang sa ultra-cheap smartphone. Linano ang low-end phone na maging below 300 pesos. High-end phone below 1,900 at 79 pesos. Nag-consult kay Liu supplier. Nag-set ng Snapdragon 600 at 60 chip, 80 pesos bawat isa. Minimum order is 500 chips para sa low-end. Yung chip ng flagship, next time na pag-usapan. Opisyal na nagsimula ang BYD smartphone development. Sa kasalukuyan, ang mga high-end na chip ng cellphone ay walang duda na ang Apple X series at ang Snapdragon 8E2 ng Qualcomm. Pati na rin ang Dimensity 9,000 ng MediaTek. Tungkol naman sa Kirin chip ng Huawei Silicon, dahil sa kilalang dahilan, itinigil na ang produksyon. Sayang talaga, pero ang chip ng Apple ay hindi binebenta sa iba. Kaya sa high-end, natitira ang MediaTek at Qualcomm. Para sa BYD flagship phone, unang pipiliin ang Snapdragon 8E2 processor. Pero mahal talaga ang presyo nito. Nag-compute lang ako ng mabilis. Cellphone na may Snapdragon 8E2 plus isang high refresh rate na screen, pati 256E o 512GB na storage, at mga iba pang maliliit na parts. Lumilitaw na aabot din ng mga 3 hanggang 4,000 ang cost. Walang pinagkaiba sa ibang high-end models. Siguro mali ang ideya ng ganitong pag-ipon ng parts. Naisip ni Zuyang, ipagpaliban muna ang design ng flagship phone. Unahin ang regular na bersyon para makabenta. Kapag pamilyar na sa market ng cellphone, saka na pag-aralan ang flagship model. Ngayon, ituloy na natin ang design ng regular na phone. Bukod sa processor, ang isa pang malaking gasto sa cellphone ay madalas mula sa screen. Minsan kalahati ng presyo ng buong unit. At ang screen ng phone, direktang may epekto sa hitsura at laki. At pati sa forma. Sa mga low-end na phones, hindi kailangang napakaganda ng screen, basta't hindi madaling mabasag at hindi nakasakit ng mata. Iba pang specs, pwede nang hindi masyadong maganda. Hindi naman tulad ng Vihi ang cellphone. Hindi kailangan mataas ang display performance. Nung bumili ng screen para sa Vihi sa tablet, nakilala ko na ang maraming screen manufacturers. Pwede na agad silang kontakin. Pero nung tumawag si Zuyang, hindi siya pinansin ng mga pabrika kasi di kilala ang brand na BYD. Hindi na rin nakakapagtaka. Ang BYD ay sikat lang sa ilang kategorya pa lang. Talagang nag-revolutionize ng industriya. Pero wala pa sa cellphone. Yung mga gumagawa talaga ng screen para sa cellphone. Di siya kilala, natural lang. Medyo awkward tuloy. Hindi ka nga pinapansin. Tapos pupuntahan mo pa sila. Kailangan pang magpakita ng tiwala. Aabuti ng matagal ang negosasyon. Mas mainam kung sa kakilala dadaan. Sa supplier ni Uncle Liu. Kasi galing din siya sa mga distributor sa itaas. Naging mas mahal pa tuloy. Hindi sulit sa kanya bumili. Dapat maghanap ng iba. Si Lin Shuai ang bumili ng screen ng BYD 41 noon. Nagkakilala sila dahil sa custom-made na screen mula sa pabrika. Kaya ngayon, dahil kailangan ni Zuyang ng screen, tinawagan niya si Lin Shuai. Tinanong kung may kakilala siyang pabrika para sa phone screen. Mga kumpanya ng phone screen. Kilalang kilala ko yan. May kaklase ako, sariling pabrika ng screen pamilya nila. Sabi ni Lin Shuai nang magaan lang. Talagang malawak ang koneksyon niya. Sumunod niyang sabi, yung last batch ng custom D screens. Sa pabrika ng barkada ko rin galing. Kaya humingi ng tulong si Zuyang na kontakin. Gusto niyang magpagawa ng phone screen. Ang kailangan ay mura at matibay. Mas mura, mas okay. Lahat naman gusto mura. Pero mas maganda, diretso ka na lang sa kaibigan ko humanap. Ipapasa ko WeChat niya. Sabi ni Lin Shuai. At pinasa kay Zuyang ang WeChat contact card. Tinanggap ni Zuyang. Sabi niya kaibigan siya ni Lin Shuai. Kaya sila ay naging magkaibigan. Nang kaibigan. Hello, ikaw ba si Buba Oliang? Nagnenegosyo ng screen. Nakipagkonekta agad kay Zuyang si Buba Oliang. Unang tanong, pangkaraniwang pagbati. Hello, gusto kong bumili ng phone screen. Ang gusto ko ay mura, matibay at malakihang volume. Diretso magsalita si Zuyang. Sinabi agad kung anong gusto niya. Wala bang ibang requirements sa specs? Paano ang laki? Tanong ni Buba Oliang, di mahalaga ang laki. Alin sa mga size mo pinakamura? Yun ang bibilhin ko. Pagkasabi pa lang ni Zuyang, napatawa agad yung kabila. First time niya makaranas ng ganitong buyer. Karaniwan, ang designer ng phone company, una gumawa ng drawing, saka palang bibili ng screen ayon sa design. Doon palang magbibigay ng quote ang manufacturer. Pero si Zuyang, iba approach. Hindi importante ang size. Presyo ang priority. Siguro ganito lang sa mga kumpanyang wala pang drawing. Yung hintay muna ng screen bago mag-design kakaiba. Tama hula ni Buba Oliang. Dahil meron si Zuyang super factory system. Unahin ang pagpili ng spare parts. Tapos saka babaguhin ang drawing. Talagang kakaiba sa industriya. Biglang naisip ni Buba Oliang. May batch pa sila ng cellphone panel sa warehouse. May stock na na-hold. Ngayon, halos lahat ng phone company gusto laki-laki na screen. Mga 7 inches pataas ang uso. Pero yung panel na yun, hanggang 6 inches lang kaya hiwain. At dahil low-end, naiwanan na sa warehouse. Kung ayos kay Zuyang ang ganitong size, pwede pang ibagsak presyo. Para na rin clearance sale, sabi ni Buba Oliang. 6-inch flat phone TH screen, 1,086 na puti. Minimum 800,000 units per order. Pwede ko bigyan ng 78 yuan bawat isa. Nagulat si Zuyang. Ang mura pala. Bet na bet niya to. Pero curious pa siya kung ano ang PIT. Nag-search agad sa super factory system. Di na kailangang magbaidu. Dahil sa system namin, kompleto ang infos ng lahat ng electronic product. Biglang luma sistema. Nagbigay agad ng info tungkol sa TH screen. TH, ibig sabihin thin film transistor. Isang uri ng active matrix test. Mabilis ang response time ng TH screen. Mga 80 milliseconds. Malaki din ang viewing angle. Mga 130 degrees. Mataas ang brightness at contrast ng TH phone screen. Maganda ang depth. At vivid ang kulay. Ang downside, mataas sa power consumption. Power lang ba ang downside nito? Sakto pala para sa kailangan. Naramdaman ni Zuyang na tamang tao ang nahanap niya. Di niya akalain na may ganitong kalaking mura. Pero mahirap din requirements. Minimum 800,000 units. Hindi kakayanin ng maliliit na brand. Siguraduhin pang mabenta ang phones. Kung hindi, stock ka sa stock. Sige, ako na kunin. Ito na ang kailangan ko. Sabi ni Zuyang, alam niyang itong phone screen. Mas mahal ng doble kaysa sa isa tablet screen. Pero mas okay naman performance. Mukhang sulit para sa kanya. Mas mura ng higit 15 yuan kaysa kay Uncle Liu. 6 inches, okay lang din. Medyo maliit nga para sa phone. Paalam
Paalala ni Buba Oliang, kahit ang mainstream phones ngayon, gaya ng maliit na iPhone 14 na 6.1 inch ang screen. Mas maliit pa sa iPhone 14 na screen. Maraming di gusto ito. Mas gusto ng tao malaki screen. Maliit, parang masakit sa mata. Hindi din maganda sa tingin kumpara sa malaki. Kaya hindi gaanong popular. Okay lang kay Zuyang ang size. Mas okay na wala lang pinakamaliit na difference sa inch. Mas importante ang makatipid ng ilang dosena. Para sa grupo ng mamimili na tinutugunan nito, wala namang pakialam sa laki ng screen ang karamihan. Kung gusto talaga ng malaking screen, maglagay na lang ng communication module sa isa tablet sa susunod. Sige, hayaan natin silang tumawag gamit ang 0 pulgadang screen. Dapat sapat na ito para sa mga espesyal na gumagamit. Kaya napagdesisyonan na ito. May pinadalang electronic contract kay Zuyang. Kailangan pirmahan bago magsimulang mag-imbak at gumawa. Sa tulong ng teknolohiya ngayon, electronic contract mas mabilis at madaling gamitin. Di na kailangan pumunta sa lugar. Mas ligtas pa nga ito. Kaya pinirmahan ni Zuyang ang contract. Basta magbayad siya ng deposit sa loob ng 7 working days. Pwede nang gumawa at magpadala ng screen ang kabilang panig. Tapos na, oras na mag-source ng ibang parts si Zuyang. Tulad ng memory card, 64GB ang starting option, 128GB max. Kung kulang pa, mag-iwan ng slot para sa expansion, para makadagdag ang customer kung gusto nila. Kahit 1GB, sapat na. Pati charger, sakay Uncle Liu kukuha ng charger. Basta gumagana, okay na. Pinili ni Zuyang ang murang 18 UT slow charger. Charging cable na wala pang 8 yuan. Sakto sa product positioning. Bukod sa mabagal mag-charge, wala namang ibang problema. Apple users gamit lang 5 iisagi sa tagal. Nakayanan naman. Kaya, hindi kailangan ng users ng sobrang bilis na charging. Speaker, mic, camera at iba pang mga parts. Basta gumagana, sapat na. Pinili lahat ng low-end model. Mas mura, package na lang ng ilang dosenang yuan. Mga maliit na screws, plastic case at iba pa ng phone. Halos tapos na ang design ng model. Hanggang dito, pwede nang mag-design at magpangalan ng ibang device. Pero may dagdag pa sa phone design. Kailangan pumili ng operating system. Ngayon ang AC ng phone, Android ni Google. Ayos ng Apple at harmonious ng Huawei. Yung mga hindi mainstream na Symbian at Windows, wala na sa market. Kasi Apple mismo ang gumagawa at nagbebenta ng iOS system. Sariling gawa't benta, kaya iOS hindi pwede. So, Zuyang pumili na lang sa Android at harmonious. Isa ang pipiliin. Android ang gamit ng karamihan sa phone makers. Kompleto ang software ecosystem. Sa tagal, nakikipagsabayan sa iOS ng Apple. Patunay yan ang lakas ng Android. Harmonious ng Huawei, maganda rin gamitin. Ngayon, may 570 milyon na ang gumagamit ng Harmonious. May user base na, kaya kung gagamit ng Harmonious sa phone, walang problemang benta. Sandali, bakit kailangan gumamit ng ibang ACE? Hindi pwedeng gumawa ng sarili. Biglang naisip ni Zuyang yan. Kung gamit ang ACE ng ibang factory, parang nakakahiya bilang may-ari ng system. Parang no prestige. Siyempre pwede. Sumagot agad ang Super Factory System. Sa system na ito, may kasamang ACE na may buong intellectual property rights. Compatible sa Android at Harmony apps. Mas pinapaganda ang phone performance ng 15. Mas smooth gamitin kaysa ibang ngayon. Operating system. Walang bug, nasa version 1.0. Gagamitin ba ang bagong ACE? Talagang may bagong ACE. Siyempre gagamitin ko yan. Excited na sinabi ni Zuyang. Ibinigay na ang code ng ACE. Pwede nang i-download. Tanong ng system tungkol sa pangalan. Pinag-isipan ni Zuyang. Factory ko ay tinatawag na Baidi. Bigyan na rin ng mythological na pangalan ang ese. Tawagin na lang Naksuanu Mobile Isa Baidi, isa Ksuanu. Perfect pair sila. Baidi phone, Suanu isa 0 de. Swak na swak. Nagbigay ng notification ang Super Factory System. Tapos na ang design ng bagong phone. Automatic na optimize ang compatibility ng phone at def ng 130. I name ang device. Wow, 130 compatibility talaga. Nagulat si Zuyang, batay sa simulation ng interface. Matapos gamitin, ramdam ni Zuyang ang kakaibang experience. Itong Ksuanu ese, parang perfecto sa Baidi phone niya. Ang resulta, mas maganda pa sa expected. Mas smooth kaysa sa ibang AC. Swerte talaga ako ngayon. Ngayon, kailangan bigyan ng pangalan ang amazing na phone na ito. Mag-isip ng isang tunog na malakas na pangalan. Sa industriya, karaniwan ang pangalan ng phone ay tatak plus numero. Kaya ang sarili kong phone tatawagin kong Baidi isa. Ibig sabihin, unang henerasyon ng Baidi phone. Kung gagawa pa ulit ng flagship phone sa susunod, pangalanan na lang Baidi isa Pro. Pag na-upgrade, gawin ng Pro Max. Kung i-upgrade pa ulit, gamitin na lahat ng mga Plus Ultra na panghulihan. Sapat na yung idea sa pangalan. Super Factory System. Matagumpay ang disenyo ng Baidi isa phone. Nakuha ni Zuyang ang hirap niyang design drawings. Tinawag niya agad si Deputy Director Songde. Maingat niyang ibinigay ang drawing sa kanya. Gulat na gulat si Songde habang binabaliktad ang phone drawings. Gustong-gusto niya talaga. Kasi phone ang in ngayon, laman ng pera dyan. Kaya nga yung ibang kumpanya, taon-taon parami ng parami ang bagong phone. Araw-araw nag-i-advertise. May ekstrang pera pa para sa marketing. Phone na ang pinakagamit ng mga tao ngayon. Kaya ng tao walang DC ng isang araw. Kaya rin walang computer ng isang araw. Pero mahirap ang isang araw na walang hawak na phone. Phone na ang di mawawala sa tao. Parang kalahating buhay na gamit. Di kayang tiisin na di mag-phone ng ilang oras araw-araw. Mahirap pa matulog ng maaga. Yung by DTs noon. O washing machine at a bike. Lahat pumatok sa market. Kung magawa itong phone, sigurado dudumugin din sa market. Laki ng kita noon. Pero nung makita ang system ng phone, biglang hindi kilala ang Ksuanu system. Dito nagtanong si Songde, baka mas okay kung Android na lang. Hindi ko talaga narinig yung Ksuanu system. Baka may mga bug pa. May punto naman ang inaala ni Songde. Huwag kang mag-alala, sariling gawa ang Ksuanu system. Ang dalit-dali gamitin. Sabi ni Zuyang, sariling gawa. Kailan pa? Naguguluhan si Songde. Matanda na siya, pero tuloy pa rin sa pag-aaral. Alam niya, kailangan computer skills sa phone system.
hindi pa niya nakita na si Yang Boss ay matagal nag-computer. Kailan pa nga ba? Natapos ng sariling system, magkakasama kami sa kolehiyo kaya nagawa namin ito. Napilitan si Zhou Yang magsinungaling ng kaunti. Ah, ganun pala. Boss Zhou Yang, ang galing mo talaga. Maraming kaibigan at may talentadong kaklase pa. Nag-thumbs up si Tito Songde. Pagkatapos magpuri, diretso siyang pumunta sa workshop dala ang drawings. Magpapagawa na ng molde para sa phone body. Papatakbuhin na ang linya para sa maliliit na piyesa. Aayusin na rin ang warehouse. Pag dumating ang ibang parts, start na ang assembly. Syempre, magti-training din ang workers muna kasi hindi pa sila nakagawa ng phone ever. Delikado, dapat maingat at eksakto sila. Kaya bigat din ang trabaho ni Songde. Agad siyang overtime para ayusin yan. On the side ni Zhou Yang, kahit natapos na ang design, hindi pa tapos ang trabaho niya dahil kailangan pang kwentahin ang presyo at cost. Pinakamalaking gasto sa processor at screen. Lagpas kalahati ng buong cost ng phone yun. Iba pang gamit, tipid-tipid na lang. Gamit ang sarili nilang parts at injection body. Sa huli, total cost ng Baidi isa phone mga 240 yuan. Kung usual pricing, mukhang base model na 64. Simulang benta, 290 yuan per unit, okay na. Pero kung 290 ibebenta, pakiramdam ni Zhou Yang mataas pa rin. Hindi pwedeng pareho ng presyo ng S-Bike. Nag-isip si Zhou Yang, lakas ng loob niyang babaan pa. Ibababa pa ang presyo. Feeling niya, magiging mabenta itong phone. Sa dami ng benta, bawas din yung cost loss. Final decision, 288 yuan per unit. Ayos na, kikita pa rin ng more than 40 yuan bawat piraso. Inaakalang makakabenta ng 100,000 units. So, more than 40 milyon ang kita. Malaki na yan. So final presyo ng Baidi phone set na. Shocking, 288 yuan lang. Sa tingin parang walang advantage. Katulad lang ng presyo ng basic phone for elderly. Pero sa hardware, hindi naman pahuli. Plus ang gawang suanu ese. Sa actual na gamit, parehong level ng isa 0002000 yuan phones. Konting gastos, high-end na phone agad. Makakatipid ka ng malaki. Sulit ang 2,000 yuan phone sa presyong ito. Sure na maakit ang tao dyan. Confidence si Zhou Yang dito. Basta magamit ng lahat ang Baidi phone niya. Malalaman nila ang ganda nito. Ngayon ay ayos na. Tapos na lahat ng pre-production. Promotion at production na lang ang kulang. Hindi first time ni Zhou Yang mag-promote. Unang step, gumawa ng promo pic. Pagtapos na ang specs ng Gi phone, simulan na ang campaign. Pinadesign na ni Zhou Yang ang promo image kay Xiao Jiang. Kinuha ni Zhou Yang ang handa ng promo pic mula system. Frontal view ng phone lang ito. Sa price section, 3 tanong mark lang pinalagay ni Zhou Yang kay Xiao Jiang. Ibig sabihin, 3 digits lang ang presyo. Pero exact amount, hindi pa sasabihin. I-anunsyo muna bago release. Yung customers din, para mas exciting pa. Sabay na lang ipapalabas pag announce ng presyo. May experience na rin si Zhou Yang. Nung mga nauna, sold out agad after launch. Pati production di nakahabol. Nagka-negative feedback tuloy. Ngayon, mag-ipon muna bago i-release. Tapos saka na lang magbibenta para iwas sa reklamo ng netizens. Promo image na to, nilabas lang sa sariling online store ng Baidi. Walang iba pang ads. Ganyan talaga nakasanayan sa Baidi. Kung may bagong produkto, syempre, kailangan kumita. Kung mag-advertise pa, yung gasto sa ads mapupunta rin sa presyo. Kaya mas marami ads, mas malaki tubo. Mas mahal ang produkto. Pero ang target ni Baidi ay murang presyo at sulit. Kaya dapat baba presyo. At tipid sa ads dapat. Puro customer na lang bahala sa word of mouth. Kinakalat na lang ng users. Sa ganitong paraan natutulungan ng mga users. Nung nilabas ang promo image ng Baidi isa phone, nagulat ang lahat ng netizens. Di makaget over sa style ng Baidi. Nakakalito kasi talaga. Walang pattern ang mga ilalabas na produkto. Nagsimula pa sa C isa tablet. Sumunod naging DC at washing machine. Tapos nag-boom naman ang F-bike. Walang connect ang mga gamit na to. Ang tablet, gadget, AC at washing machine, big appliances. As bike, transport na. Kahit malalaking brand gaya nila Haier at Media, di saklaw lahat ng linya ng produkto na to. Kasi, ang bawat kumpanya may kanya-kanyang expertise. Basta pasok agad sa di pamilyar na sakop, tiyak magbabayad ng aral. Mas madami pa ang palpak kaysa tagumpay. Pero si Baidi, parang hindi natatakot sumubok ng panibago. Bago ng bago, iba-iba ng kategorya. Ngayon, kahit sikat na sa e-bike, di pa rin tumigil maglabas ng iba. Auction ng bisikleta, pati helmet at mga produktong pangmatanda. Sila'y pumasok na sa matatag at sobrang kompetitibong mobile market sa bansa. Parang naghahanap sila ng gulo, di ba? Nagpakabibo si Baidi. Imbes ibenta ng maayos ang S-bike, phone pa ang ni-research. Akala nila, gaya lang ng ibang industriya ang phone. Pwede na raw ang mababang presyo para manguna. Pero ang murang phone, di naman magamit. Bumili ako ng malaking phone na 600 yuan para kay Papa. Sobrang lag talaga. Wala pang WeChat at Alipay. Puno na ang storage. Nakakainis talaga. Anong silbi ng mura kung si Baidi? Yung ganyang digital na basura, kahit libre ayoko. Bakit nga ba ayaw ko? Pwede mo namang ipalit sa stainless na palanggana. Pero ngayon, mga netizens, parang mas negative ang reactions kumpara dati. Lalo na sa Baidi phone. Syempre naman, yung ibang gamit nila, di naman pang araw-araw. Pero phone, kailangan talaga. Ngayon, halos lahat may phone na. Ito rin ang pinakakilala ng mga tao. Kaya mahirap ibenta ang bagong phone. At palitan ang gamit ng taong phone. At Baidi pa ang pipiliin. Sobrang hirap nun. Yung mga mainstream phone ngayon, nasa 1,000 hanggang 2,000, 900 at 99 yuan. Tama lang ang presyo performance ng mga to. Pwede sa lahat ng bagay. Kaya gusto talaga ng masa. Yung sobrang mura, halos walang gumagamit. Magbukas pa lang ng API, aabuti ng 30 segundo. Parang napilitan ka lang maghintay. Yung mga lumapang Android phone, after mga 1 taon, 2 taon gamitin. Ganon din, bagal at lag. Kaya nga mas gusto ng lahat ang iPhone. Yung iPhone, kahit 4-5 taon, ayos pa rin. Kaya di talaga bet ng lahat ang Baidi phone. Pero may nagsabi din, kung magiging 100 yuan lang to, pwede pa pag-isipan. Kasi 100 yuan, mas mura pa yan kaysa mga keypad phone. Ibigay sa parents, pwede na rin. Ang mga matatanda naman, madami silang oras. Di na problema ang pagbagal. 100 yuan, di ba yun na ang pinakamura? Parang imposible yun. Feeling ng netizens, sobra namang kabaliwan yun. Kahit bili ka lang ng screen online, at may phone case ka na, lagpas pa rin 100 yuan. Lalo na kung brand new ang phone. Kahit maliit, kumpleto naman. Sobrang mura na eh. Siguro, gamit pa ay lumang parts bago pa man. Baka halos lahat ng parts ay outdated.
Kagaya ng BIDT sa tablet, gumamit lang din ng lumang components. Malamang, lalaban din sa presyo si phone nila para kunin ang mga low-income group habang di pa alam ang presyo ng BID phone. Ang saya ng diskusyon online. Karamihan, minamaliit pa rin ng ilang old customer. Pero may na-excite din sa release ng phone. Hintayin na lang daw ang opisyal na presyo. Kung mura ang presyo, ayos lang. Pwede na bumili. Pero kung ilang daan din, walang dahilan para magpalit ng phone. Karamihan kasi, ang mga luma o basic na phone nila, gumagana pa. Ang tagal na nilang gumagamit niyan. Di naman kailangan mag-upgrade sa low-end na phone. Kaya nga nung nilabas yung BID phone, di talaga ito bet ng karamihan. Habang mainit ang usapan online, may natanggap na ding notice si Zuyang. Nadadalaw si Director Lee sa BID. Wala namang special na preparation si Zuyang. Kumbaga, normal day lang sa BID. Kahit pa dumalaw ang boss, pinakamarami, maglalagay lang ng welcome banner sa gate. Linisin lang konti ang factory. 1-0 ng araw na ito. Tama sa schedule, dumating sa labas ng BID factory ang mga boss. 4 na sasakyan lahat. Mga 10 tao pa ang bumaba. Mga staff mula sa Shenzhen Business Department. Sabay gabay ni Director Lee. Nagtour sila sa BID Appliances, bagong tax contributor. Welcome po, dear bosses. Nandoon din sina Zuyang at Songdi sa gate. Welcome po. Ikaw ba ang boss ng BID, Zuyang? Curious talaga si Director Lee. Alam naman niya sa document, BID lumago ng pinalitan ng batang boss. Doon naging successful. Pero di pa rin siya makapaniwala sa kabataan ni Zuyang. Director Lee, akong si Zuyang. Iniimbitahan ko kayong mag-tour sa factory at sumama ang buong grupo. Pumasok ang mga lider sa loob ng BID para mag-tour. Makikita mong malinis at maayos ang pabrika ng BID. May mga tanim pa at mga puno. Mukhang maganda talaga. Pagpasok nila sa workshop, nakita agad na abala ang mga empleyado sa trabaho. Ngayon, ang pangunahing produkto ng pabrika, mula sa electric bikes naging cellphone na. Nakita nila ang mga trabahador na nag-i-assemble ng cellphone. Nagtaka tuloy si Lee. Ang alam niya, ang mga sikat na produkto ng BID. Parang walang cellphone dun ah. Di ba electric bikes ang mabenta ninyo ngayon? Bakit hindi ko nakitang ginagawa dito? Tanong ni Lee. Lilipat na ang pabrika namin sa electric bikes. Ipinapagawa na muna sa ibang kumpanya. Nakatuon kami ngayon sa paggawa ng cellphone. Paliwanag ni Zuyang. Ganun pala. Napahanga si Lee sa BID. Yung best seller nila, ipina-outsource pa. Tapos gumawa ng bagong produkto na di pa nasusubukan sa market. Talagang may lakas ng loob si Zuyang. Pero okay lang kay Lee yung pag-outsource. Sa mga factory na tumatanggap ng outsource, may isang electric bike factory sa Shenzhen. Kung wala ang outsource ng BID, malapit nang magsara yung factory na yun. Buti na lang may order from BID. Kaya guminhawa ang kalagayan. Ibig sabihin, hindi lang malaking taxpayer ang BID. Tumutulong din sa iba pang negosyo. Talagang malaking ambag. Naging curious si Lee sa production line. Kaya kinuha ang isang cellphone na tapos ng i-assemble. Pakiramdam niya ang liit at handy nito. Maganda rin ang quality. Kaya napangiti siya at tumango. Iba ang dating ng BID sa kanya. Kumpara sa ibang kumpanya, sinabi ni Lee sa mga tauhan niya, kailangang ipakalat ang experience ng BID. Ang modernong negosyo dapat mabilis magbago. Para makasabay sa mabilis magbago na merkado. Sinulat agad ng tauhan ang bilin. Pag-uwi nila, agad ipapalaganap at ipapatupad. Alam ng lahat ang ideyang ito. Kaso, kaunti lang talaga ang nakakagawa nito. Si Zuyang lang siguro. Na may super factory system ang backup. Ang may ganong kumpiyansa. Pag sinabing pivot, pivot agad. Hanggang matapos ni Director Lee ang tour. At natapos na rin ang pagbisita. Napansin niya ang isang kakaibang bagay. Kaya napatingin siya ng maigi. Napansin ni Lee ang mga manggagawa ng BID. Pawang mga middle-aged at matatanda. Sa loob ng pabrika, maliban sa manager, halos walang kabataang nasa 20 panandang pandagdag. Kaya tinanong niya si Zuyang bakit ganun. 35 pataas lang tinatanggap sa factory namin. Yung na-layoff sa lipunan. Sabi ni Zuyang, nabigla ang mga leader. First time nilang marinig na may kumpanyang tumatanggap ng 35 taon pataas. Dati kasi, karamihan sa mga ganitong edad ang nagrereklamo sa labor court. Matagal na silang nagtrabaho, pero pag tumanda, nakalayoff agad. Para raw sa optimization ang sabi ng iba. Yung mga nalayoff na to, kahit may separation pay, hirap nang maghanap ulit ng trabaho. Kaya kadalasan, napipilitan mag-freelance, mag-deliver ng pagkain o parcel, o kaya nagda-drive ng Didi. Marami hirap ang buhay. E di, tanong ngayon, bakit iba ang BID at baliktad sila? Talagang hinahanap nila 35 pababa? Kasi yan daw ang family tradition namin. Sagot ni Zuyang, nagulat ang mga bisita, bago ang salitang family tradition. Napatawa si Director Lee. Seryoso ring sinabi ni Zuyang, sabi ng tatay ko, di makatarungan ibang kumpanya. Gamitin lang tapos sisipain na lang ang manggagawa. Pero sa BID, ayaw naming itaguyod yun. Bukod pa dun, yung middle-aged na empleyado. Mas alam nila ang halaga ng trabaho at mas seryoso magtrabaho. Kaya sa BID Electric Factory, hindi naman sobrang bigat ng physical work. Tamang-tama lang para sa mga middle-aged. Mas maraming benepisyo kaysa abala. Tama, maganda yung ideya. Napahanga lalo si Lee. Malaking epekto ang ginawa ni Zuyang kahit bata pa siya. Plano na agad niya, pagbalik, ipapakalat niya ito. Ang galing ng BID Electric, dapat gawing halimbawa para tularan ng lahat ng kumpanya sa bansa. Huwag lang ang kita isipin, pumili lang ng mga bata. Mas maganda rin kung makakatulong sa stability ng lipunan. Tama si BID sa bagay na ito. Karapat dapat papurihan. Pagkatapos ng tour, umalis na ang grupo ng mga leader. Nasa sasakyan na si Lee, sabi niya sa tauhan. Tulungan dapat ang ganitong negosyo. Sige po, agad ko nang aasikasuhin. Di nagtagal, nakatanggap ng magandang balita si Zuyang. Napili ang BID Electric ng gobyerno ng lungsod bilang modelong kumpanya na may magandang imahe. May tax discount pa siya. Base sa kita ngayong buwan, makakatipid ng daan-daang libong tax kada taon. Sobrang ginhawa talaga. Walang pax si Zuyang sa certificate. Pero ang tax cut, totoo iyon. Sa pagtanggap niya ng mga 35 pataas, nakakatulong siya sa lipunan. Tapos ang lipunan, ginantihan siya ng biyaya. Pero hindi pa dito natatapos. May nag-pop up na system reward. Galing sa gobyerno ng Shenzhen ang parangal. May dagdag na honor. Syempre, dapat purihin uli. Bilang bonus ng system, may press con pa siya. Sana ipagpatuloy pa. Press conference pa. Napangiti si Zuyang. Simula bata, lagi lang siyang nanonood ng press con ng ibang sikat na brands. Hindi niya pa yan nararanasan. Kasi mahal mag-host ng press con. At kailangan
kailangan din ng sikat na brand. Hindi pa kilala ang BYD. Wala ring budget mag-presscon. Kaya di natutuloy. Ngayon, libre na ang presscon galing sa system. Ayos na ayos. Sakto naman. Kailangan din ng BYD phone ng promotion. Tamang-tama, parang may nag-abot ng unan para sa anto. Sulit gamitin. Kaya nag-post si Zuyang sa kanyang social media. Ibinahagi niya ang balita. Magkakaroon ng product launch ang BYD Electric after 1 week. Si Factory Manager Zuyang mismo ang mag-host ng BYD phone launch event. Live guy announce sa buong internet. Suportahan niyo po kami. Pagka-post niya ng balita, agad nag-react ang mga netizens. Puro sarcasm pa. Isang produkto lang daw ang ipi-presscon. Baka ibig sabihin ay dedikasyon. O baka naman mukhang cheap. Yung iba may mga modelo sa launch. Si BYD wala. Hindi pa kayang kumuha ng Lady Product Manager. Siya na mismo ang aakyat sa stage. Magbenta na lang daw siya ng SE bike at washing machine. Bakit pa sasali sa cellphone market? Di ba sapat ang mura ng Xiaomi? O mahina ba ang benta ng Apple? Anong kalaban ng low-end ni BYD? Wala halos naniniwala sa event na to. Marami ng murang telepono, ang dami na sa market. Kung wala namang kakaibang features, para saan pa? Yung dati pang kumpanya ng appliances na gumawa ng cellphone. Parang Gree ata yun. Ang mahal, pero sariling staff lang bumibili. Kaya naging katatawanan sa industriya. Katawa-tawa lang talaga. Pati mga dating sumusuporta sa BYD online. Sabing nagiging mayabang na si BYD ngayon. Akala kayang galing nila sa CE at washing machine. Gumawa lang ng cellphone. Pero ang teknolohiya ng cellphone ay mas advanced kaysa ibang appliances. Hindi ito madaling gawin. Huwag mawala ng pag-asa, BYD. Bagaman natalo ngayon, balik ka na lang sa paggawa ng murang appliances. Mahal ka pa rin namin. May ilang netizen na mahilig sa chismis na nag-share pa ng post ni Zuyang tungkol sa event. Pinadala pa sa Xiaomi at Oppo, Huawei at iba pa. Sinabi nila na may malaking kumpanya papasok sa cellphone industry. Takot ba kayo? Pero sa totoo lang, hindi man lang narinig ng mga cellphone brands ang pangalan ng BYD. Kasi dati ang BYD ay sikat lang sa appliances at electric vehicles. Hindi pa siya kilala sa cellphone world. May mga official account ng sikat na phone brands na inignore lang ang balita. Pinili nilang hindi pansinin. May iba pang brands na nagbiro pa. Nag-post ng meme na natatakot daw sila. Parang takot, pero obvious na minamaliit lang nila ang maliit na brand. Nang ma-search nila sa Tianyansha, yung capital ng BYD Electric ay isa 0,000 lang. Di pa yan sapat sa isang online ad nila. Tapos mga dati nilang produkto. Ang pinakakatulad ay isang fake tablet na ₱90 lang. Halos natawa na ng husto ang mga taga-operations ng cellphone brands. Habang iniisip nila, nakakatawa talaga ang mga netizens na walang magawa. May maliit na kumpanya na gustong gumawa ng cellphone. Tapos dumiretso pa dito. Kung seryosohin pa nila, parang talo na sila. Bilang empleyado ng phone company, alam nilang hindi madaling mag-launch ng cellphone. Kahit na i-announce na ng BYD yung bagong phone. Walang brand na nag-react ng seryoso. Ibig sabihin, talagang baguhan lang si BYD sa cellphone world. Walang paki ang iba sa industriya. Mabilis din nawala ang interest ng mga netizens. Palapit na yung araw ng launch event. Si Zuyang bawat araw nasa factory lang. Tinetesting ang unang BYD phone na ginawa nila. Ginagamit na niya ngayon ang BYD phone. At proud siya na siya ang kauna-unahang user ng BYD phone sa buong mundo. Dahil sa optimized na Xuan EE system ng BYD phone. Snapdragon 600 at 610 lang ang prosesor niya. Pero kahit anong normal na API, walang hiyang mag-run. Kahit social media o online shopping, pati voice chat, walang problema. Maski ang sikat na Genshin Impact, basta ibaba lang ang graphic settings. Kaya ang 30 Ds na gamiplay at hindi ganun kainit ang phone. Bukod pa sa Xuan EE isa 0. Na-field ang hardware capability. Ramdam ni Zuyang na sobrang smooth gumamit. Kagaya lang ng mga phone na iisa 2D. Halos walang pinagkaiba. Ang downside lang ay camera at speaker. Para makatipid, yung speaker, tipid din talaga. Basta marinig lang, okay na. Ang background lang ang tunog. Ang camera, 13 lang. Level yan ng mga lumang camera noon. Hindi kaya mag-macro o wide angle shots. Sayang din ng konti. Kung gusto mong maganda ang camera experience, abang ka lang sa flagship version next time. Pang mass market lang kasi ang BYD phone na to. Handa na lahat, kulang na lang ang swerte. Kung BYD phone ba, ay magiging patok sa masa. Malalaman na lang sa launch bukas. Sa sumunod na araw, dumating na mismong araw ng launch event. Dumagsa na ng maga ang mga reporter sa labas ng BYD company. Mga 20 sila, galing iba-ibang kilalang local at national media. Lahat sila para sa launch event ng bagong BYD phone. Mga reporter yan, kaya nagulat ang mga nag-aabang ng epic fail ng BYD. Akala nila, maliit na kumpanya lang si BYD. At isa lang ang magko-cover na reporter Max. Hindi nila in-expect na ganito karami ang media na pupunta. Baka nga gumastos ng malaki dyan. Hindi sila naniniwalang. Makukuha yun ng BYD sa lakas lang ng pangalan nila. At tama sila, hindi naman BYD mismo ang nagdala ng media. Galing lang yan sa freebies ng system para sa event. Para makatipid sa gasto sa launch event, hindi sila nag-rent ng hotel o conference hall. Nag-set up lang sila sa sariling pabrika. Gumawa lang ng tent at nagdala ng mga bangko. Para sa mga media friends, simple lang ang event na to. Pati setup sobrang basic. Di tulad ng mga techi na launch events. Ang BYD launch ay very simple at direct. Isang malaking poster lang ng BYD phone ang backdrop. Yung presyo, tinakpan pa ng pulang tela. Para mysterious ang dating. Tuloy chismisan ang mga reporter sa baba. Kahit sanay sila sa events, ngayon lang nila nakita ang ganito. Ang press conference ay napakaraw. Walang nakakaalam kung bakit. Pinapunta sila ng mga boss ng kumpanya. Tama, especially ito Eurost Super Factory System. Diretsong machine debut. Pinadala direkta ng media ang mga tao nila dito. Bakit? Dahil sa mga kakaibang nagkataon. May boss na biglang nakakita ng balita tungkol kay BYD. May nag-recommend na kaibigan din. Ang mga media na lagi naming kilala ay lahat nandito ngayon. Simulan na agad. Pagkatapos nito, inuman pa kaming kasama ang ibang media. Iniisip ng mga reporter na bilisan na lang. Pagdating ng 9:30 din. Nagsimula ang BYD phone launch sa oras. Walang kayang bayaran na magandang product manager. Kaya si Zuyang mismo ang nag-present. Mga
audience at kaibigan ng media. Kamusta? Si Zuyang ang mag-opening statement. Nag-wave siya sa stage. Walang applause na inasahan. Hindi kasi kilala ng mga reporter si Zuyang. Walang dahilan para makisabay. Medyo naging awkward kay Zuyang. Pero biglang may pumalakpak sa audience. Oh, si Jiang Shuki ng Business News ang pumapalakpak. Siya ang unang reporter na nakausap kay Baidi. Biro lang, talagang nakita niyang tumubo si Baidi. Alam niya ang kakayahan ni Baidi. Kapag nag-launch na ng press conference, may malaking breakthrough sigurado. Yung ibang pumapalakpak ay mga sisters at staff ng Baidi office. Lahat sila idol si Zuyang. Sa 2-3 buwan lang, na-transform ni Zuyang ang Baidi mula sa halos bankrupt na factory. Naging trending at kumikita na ngayon. Proud sila sobra. Ang palakpak totoo at mula sa puso. Kaya sobrang lively. Nakita ng ibang reporter ang totoo palakpak. Kaya sumabay na lang konti. Ngayon, parang legit press conference na. Salamat sa pagpunta nyo. Simulan na natin ang main topic. Ang product na ilalaunch ngayon ay ang Baidi's unang smartphone, Baidi One. Ang phone na ito may sariling developed Swan FE10 system. 6-inch na screen, Snapdragon processor. Kayang mag-play ng anumang laro sa phone ngayon. Habang nagpipresent si Zuyang, gulat ang mga reporters. Maliban sa Huawei, wala pang ibang local brand na nakagawa ng sariling Mahalaga ito sa history. Pero may tanong agad, maganda ba talaga ang sariling May apps ba na compatible? Napansin ni Zuyang ang reporters. Matapos i-explain ang hardware. Nagliwanag siya ng paliwanag. Ang Swan FE system niya ay compatible sa Android at Harmonious apps. Pwede yung download ng walang problema. Compatible with Harmonious and Android software. Ano yan? Android Shell o Harmony Shell lang ba yan? Medyo aggressive ang mga reporter. Pero nang nakita ang Swan DV system interface, smooth ang pag-scroll at function. Mukhang okay din itong phone. Nag-play si Zuyang on-site ng Mobile Legends. Ang graphics smooth. Mukhang average lang ang phone. Tingin ko nasa 1,000 to 2,000 ang presyo nito. Wala namang espesyal. Aside sa sariling easy, walang unique features. Isang male reporter nag-whisper sa baba. Narinig ni Jiang Shuki at sinagot, hindi kayo updated. May promo images na ang Baidi One dati pa. Ang presyo ay 3 digits lang. Sa Baidi na style, hindi tataas ng 350 ang phone na ito. Ano? 350. Yung male reporter ng Capital News. Tumawa ka agad. Kung belo 350 ang phone na ito, kakainin ko mismo yan. Tumatawa din ang iba pang reporter. Tawang-tawa sa newbie. Hindi gets ng female reporter. Sa specs na ganito, obvious na pang 1,000 to 2,000 ang price. At sariling pa. Kahit Android lang, research pa lang milyon na gastos. Kasama ang development, imposible nang. Magbaba ng belo 1,500. Paano naging 350? Si Jiang Shuki parang cute pero medyo clueless. Pinagtatawanan siya ng mga kawork niya. Nahiyang namula agad si Jiang Shuki. Bagong reporter siya, pero may sariling opinion din. Kabisa niya ang Baidi. Alam niya, hindi gagawa si Baidi ng mamahaling phone. Sabi niya, sige, magbet tayo. If below 350 ang Baidi phone, kakainin mo yan. Paglagpas 350, ako ang kakain. Natuwa ang mga male reporter dito. Mukhang fresh si Jiang Shuki. Walang seryoso sa kanya. Kahit manalo, di kilala. Sabi ng Capital News reporter, kung ako panalo, hindi mo na kailangang kainin ang phone. Mag-black stockings at high heels ka na lang. At mag-dance para sa amin. Deal na. Out of pride, umayag si Jiang Shuki. Tinanggap niya ang bet. Naging interested ang ibang male reporter. May naglabas ng phone. Pinikturan ang moment na ito euros parang joke. Gusto nilang makitang mag-dance si Jiang Shuki. Para sa kanila, may confidence si Jiang Shuki. Pero afterwards, medyo kinabahan din. Hindi pa siya nagsuot ng stockings at heels. Hindi yun ang fashion niya. Nagdasal siya sa isip. Sana si Zuyang maganda ang gawa. Presyo sana below 350. Kung hindi, malaking kahihiyan. Kaya, lahat ng reporter nakatutok sa presyo ng phone. Hindi ko na patatagalin. Sa ganitong system at specs, magkano ang bentahan? Sasabihin ko na ang sagot. Hinila ni Zuyang ang red cloth ng poster. Bumagsak ang tela. Lumabas sa likod ang 288. Nakakashock. 288 pesos ang unified price ng Baidi One. Solid na solid. Shinout ni Zuyang. Sumigaw si Jiang Shuki sa ilalim. Nanalo siya sa bet. Yung ibang male reporter, parang na-freeze. Ano? 288? Boss Zhao, hindi ka. Nagkamali ng digit, sabi ng male reporter ng Capital News. Di siya makapaniwala. Sa tingin niya, dapat 1,288 ang presyo ng Baidi phone. Paano naging? Mas mura pa sa basic phone ang 288. Parang biro lang yan. Pero totoo, 288 ang price. Sa Baidi, walang products na lampas 1,000 pa. Ang 288 ay dahil sa super factory system. Gawa ng technology. Uniki lang dito. Walang ibang kagaya. Tama, 288 pesos lang ang Baidi One. Honest deal for all. Kinumpirma ulit ni Zuyang. Pagkatapos nito, lahat ng reporter nagtaas ng kamay. Ang dami nilang tanong ngayon. Ang daming gustong magtanong sa audience. Pinili ni Zuyang ang isa para magtanong. Tumayo ang isang male reporter at nagtanong. Pwede bang sabihin na ito ay misleading na advertising? Mukhang maganda ang performance ng phone mo sa demo. Gawa pa sa sariling system. Bakit sobrang baba ng presyo? Nagbebenta ka ba ng palugi para lang makakuha ng customer? Medyo bastos ang tanong na yan. Pero si Zuyang seryosong sumagot pa rin. Hindi ito pang promo lang. Ang phone ko ginamitan ng special na proseso sa paggawa. Mahina ang specs pero malakas ang performance. Malakas din ang mga parts nito. Binigyan ako ng supplier ng sobrang mura na presyo. Kaya mababa ang cost. Kahit 288 yuan ang bentahan. Kumikita pa rin ang factory. Di naman pwedeng gastos ko 200 panandang pandagdag yuan, tapos bentahan ng higit 1,000. Doon mo lang magugustuhan. Kung sa tingin mo mura sobra ang Baidi phone, pwede kang kumuha ng stock dito. Benta mo ng 1,000 bawat isa. Tiwala akong kikita ka ng malaki. Pagkatapos magsalita si Zuyang, napatawa ang ibang reporters. Kung mura nga ang cost ng Baidi phone, mababa ang presyo, di dapat hanapan pa ng mali. Mas okay ba na maging gipit at bumili ng mamahaling phone? Pero may reporter pa rin hindi naniniwala. Kasi, walang murang phone na ganito ang quality sa market. Kaya dapat pagdudahan ang totoo niyan. Katabi, naka-live si Zuyang gamit ang phone niya. Sa live, ang daming comments. Mas hindi naniniwala ang mga netizen na sobrang galing ng Baidi phone. Akala nila nagbi-bluff si Zuyang. Baka demo unit lang ang
gamit. Sa totoo, pangit ang performance ng tunay na phone. Ang ate sa opisina tumutulong mag-manage. Nainis siya sa mga comments sa live, kaya lumapit at kinausap si Zuyang. Si Zuyang sumagot sa reporters at viewers. Iisa lang ang sagot niya, hindi ito demo unit. Ito ang standard na binibenta talaga. Kung hindi kayo naniniwala, pwede akong mangakong ganito. Kung bumili ka ng Baidi phone sa normal na channel at malayo ang performance sa ipinakita ko, handa akong mag-refund at magbayad ng 10 beses. Sa audience, nagdilim ang mukha ng reporter ng Capital News. Kung totoo lahat ng sinabi ni Zuyang, parang tumaya siya. Pagtalo, kakain siya ng phone. Pero ayaw pa niyang sumuko. Basta mapatunayan na iba ang Baidi phone sa loob at labas. Demo unit at retail unit hindi magkapareho. May pag-asa pa siyang mag-reverse. Tumayo siya. Nagmumungkahi na bumili ng phone on the spot para mag-test. Hindi na kailangan bumili. May ready na phone para sa lahat ng media na dumalo. Bawat isa, may hinandang Baidi phone. Kung okay lang sa inyo, gamitin nyo lang, sabi ni Zuyang. Pagkaway niya, lumapit ang mga ate sa opisina. May dalang bagong phone box, namigay ng mga bagong produkto sa audience. May pag-gift din sa launch event. Pero medyo kapo si Zuyang, hindi makapagbigay ng mamahaling regalo. Pinamigay na lang ang sariling Baidi phone. Kung tutuusin, 200 panandang pandagdag lang ang cost ng bawat phone. Kahit 20 panandang pandagdag phones ang ipamigay, okay lang. Salamat sa Baidi. Masaya ang mga reporter sa launch event. Nakakuha pa ng gifts. Ang ganda ng phone box. Mukhang maganda ang quality ng phone. Pero 288 yuan lang ito. Medyo weird na ang feeling. 200 panandang pandagdag lang, hindi pa pang isang mil. Murang-mura na phone, pero malakas pa ang features. Hindi pa pangit ang itsura. Parang hindi logical. Paano kaya ginawa ito? Baka special unit lang ang nilabas nyo. Filing machine. Pupunta ako sa warehouse para tignan. Dito nagtanong ang Capital News reporter ng medyo unreasonable ang hiling niya. Nagulat si Zuyang. Bigla niyang naisip, okay din ang request. Pwede rin maipakita ang warehouse na puno ng stock. Cooperative din ang reporter. Pwede nang dagdagan ng bonus. Natutuwa si Zuyang sa loob. Masaya siyang sumang-ayon sa request ng reporter. Sandali siyang tumigil sa launch event. Live gamit ang phone. Sinama ang reporter papunta sa warehouse. Pagdating sa warehouse, ang daming Baidi phones na nakastock. Libo-libong units ang finished product. Ito ang confidence ni Zuyang na marami siyang stock. Natuwa ang reporter sa dami ng inventory. Kahit lugi ang factory, dapat may limit din. Daming high-spec na mura ang phone. Kahit malalaking kumpanya, hindi kakayanin ang ganyang lugi. Sobrang sigurado siya. Ito ang Baidi retail version na ibebenta sa public. Kaya pumasok ang reporter na lalaki sa bodega. Binuksan niya ang isang malaking kahon mula sa likuran. Kumuha siya ng isang buo at hindi pa nabubuksan na puting Baidiwan na telepono. Hawak ang bagong telepono, sinabi ng reporter kay Zuyang. Pwede ko bang gamitin ang teleponong nakuha ko at ipalit sa isa dito sa inyo? Siyempre pwede. Umiting sagot ni Zuyang, lahat ng ito ay stock lang. Bago ipadala, ay rehistro namin ang barcode. Kaya kahit anong palitan ngayon, walang problema. Natuwa ang reporter na lalaki. Bumalik siya sa harap ng lahat at binuksan ang kahon. Naghanda ipakita ang performance ng telepono. Binuksan at inactivate ang telepono. At lumitaw ang logo ng Suano na sistema. Isang magandang, parang klasikong comics ng Duty and Suano ang lumabas. Yun ang ginawang background ng telepono. Para matest ito, nag-download mismo ng reporter ang laro na Honor of Kings. Titingnan niya kung pareho ba sa demo ang telepono. Naintriga din ang ibang mga reporter. Ikinabig nila ang kamera kay kolega. Gusto nilang makita kung ang F288 na phone paano gumagana sa totoong buhay. Matapos subukan, ramdam ng reporter ang sobrang bilis. Walang pinagkaiba sa performance ni Zuyang sa demo. Mukhang ang phone na to ay talagang astig. 288 lang, panggaming na. Grabe, gawang sariling sistema tapos ganito kabilis. Snapdragon 600 at 6 na po ang prosesor niyan. Di rin umiinit at kayang magpatakbo ng FE at game ng maayos. Tunay na pride ng China. Di napigilang magsabi ng papuri ang ibang reporter. Biglang pinagpawisan ang reporter. Malakas pala ang Baidi One phone. Ibig sabihin, talo siya sa pustahan. Nilingon ng reporter gamit ang gilid ng mata. Tapos nakita niyang si Jiang Shuk ay nakatingin sa kanya. Nagbiro pa kanina ang magandang babae. Umiti ang reporter, nagbibiro lang siya. Haha, ayaw niya talaga kumain ng phone. Pag sinabi ng veterano, hindi pwedeng bawiin ang salita. Lalaking tunay, dapat panindigan ang salita. Nakangiting sabat ni Jiang Shuk. Nagpatawa sa lahat ng reporter. Sumabay na makigulo ang mga tao sa paligid. Nakapustahan siya sa isang magandang reporter. Kakain siyang phone. Grabe, spiking headline ito. Ang ibang reporter tinutok na rin ang kamera. At phone kay kasamahan. Handa ng kuhanan ang kaganapan ng pagkain ng phone. Nalito at nag-aalalang itsura ng reporter sa Capital News. Kung hindi ko ito kainin, wala na akong mukha sa industriya. Habang buhay akong pagtatawanan ng mga kasama. Pero kung kainin ko naman, ang tigas ng phone na to eh. Paano ko nga naman kakainin yan? Syempre, di ko rin matutunaw yan. Sa loob-loob ng reporter, sobrang nagsisi siya ngayon. Sana nag-research pa ako. Ano bang klaseng Baidi factory to? Paano sila nagawang gumawa ng murang at amazing na phone? Magulo na at ingay na ang paligid. Tapos, nang makita ni Zuyang natapos na ang press con, lumapit siya para itanong kung anong nangyayari. Masyadong minamaliit niya ang Baidi. Natalo siya sa pustahan. Napatawa si Jiang Shuk. Ikinwento na lang kay Zuyang ang nangyari. Ah, ganun pala ang nangyari. Sige, may naisip si Zuyang. Biglang na-realize niyang pwede tong maging magandang promo. Kung mahusay ang execution, parang free ad na iyon para sa Baidi. Ganito kagandang pagkakataon. Di mo basta makukuha sa iba. Diretsong tumayo si Zuyang sa harap ng media. Malakas niyang sinabi, mga kaibigan, pakinggan niyo muna ako. Lumingon ang mga reporter kay Zuyang. Sabi niya, lalaki dapat tumutupad sa salita. Syempre, dapat panindigan yan. Bilang host, susuportahan ko ang reporter na iyan na kumain ng telepono. Sagutin niya ng Baidi, kami magpa-provide ng phone. Pagkarinig ng pahayag ni Zuyang, naghintay na lang ang iba para makita kung anong mangyayari. Medyo awkward ang reporter. Sa loob-loob niya, naiinis na siya. Bakit pa nakikisali si Zuyang dito? Pero palihim na kinindatan siya ni Zuyang. Pinapahiwatig na tutulungan siya sa gulo. Biglang natuwa ang reporter. Sa wakas, may lumigtas sa kanya. Kaya nag-cooperate siya agad, tuwang-tuwa siya.
Sa wakas, may lumigtas sa kanya, kaya sumang-ayon siyang magsalita. Sinabi niyang susunod siya sa utos ni Plant Manager Zuyang. At nagpatuloy si Zuyang, mag-open kami ng maliit na event mamaya. Pagdating ng oras, ako at ang reporter na ito, sabay kakain ng phone. Nagulat lahat ng mga reporter. Sa isip nila, lahat magusto salihan ng manager. Totoo bang masarap kainin ang phone na to? Maging ang netizens ay nagulat. Sabi nila, may secret feature ba ang Baidi phone pala? Na-edible pala ang phone. Phone na pwedeng kainin. Grabe, ibang klase to. Dahil sa maling akala. Akala ng netizens, edible ang Baidi One phone. Lalo pa silang na-excite. Wala namang ibang gagawin ang ibang reporter. Sumama na lang sila para sa phone eating event sa hapon. Matapos nito, pinatay ni Zuyang ang live stream. Inimbitahan ang mga reporter na maglibot muna. Pananghalian sa loob ng pabrika. Sa hapon, magaganap ang phone eating ceremony. Ganito ang naging plano. Magandang paksa din sa balita ito. Kaya pumayag din lahat ng mga reporter. Habang nag-shoot ang mga reporter sa loob ng factory, tumawag na si Zuyang sa backshop. Syempre, hindi talaga phone ang kakainin niya. Papaluto siya ng giant cake na hugis telepono. Gusto niyang kamukha ng Baidi phone ang cake. Sa hapon, dun kakain ng cake. Nagtawag si Zuyang ng isang baitamong lunch buffet tanghali. Nagpa-lunch siya sa opisina ng factory para sa mga reporter. Kahit medyo simple lang ang lugar, maganda naman ang handa. Puro masasarap na ulam. Libo na rin ang ginasto sa pagkain. Pero sulit naman, todo enjoy ang mga reporter. Alam naman natin, may utang na loob pag napakain ka. Siguradong papurihan nila ang Baidi sa kanilang balita. Kaya sulit talaga, busog na busog ang lahat. Di lang sila nag-inom, mag-aalauna na ng hapon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zuyang. Sa lugar din ng presscon kanina, itinulak nila palabas ang giant phone cake. Doon lang nagets ng lahat. Ang plano ni Zuyang, kainin ang phone cake. Nagpalakpakan agad ang lahat. Tuwang-tuwa sa ginawa niyang paraan. Pagkatapos, inimbitahan ni Zuyang ang reporter na natalo sa pustahan. Lumapit sila para sabay hiwain ang phone at hatiin ang cake para tikman ng lahat. Masarap ang phone pag sama-sama ini-enjoy. Walang tigil ang tawanan ng mga reporter. Kumukuha ng cake habang nag-shoot. Lahat umakyat para kumuha at kumain ng cake. Habang natitikman nila ang cake, nabuo ang isang napaka-entertaining na balita. Matapos ang cake, natapos na ang buong presscon. Nag-uwian na ang lahat ng reporter. Ikinuwento nilang lahat ang Baidi phone event. Kasama ang buong eksena ng tea pagkain ng phone. In-upload nila ito online. Agad-agad, trending topic ito sa internet. Nagulat ang lahat, 288 na smartphone pa. Kaya nitong patakbuhin ang karamihan ng apps. Smooth pang maglaro ng Honor of Kings. Grabe, walang katulad ang presyo. 288 na smartphone na may sariling sistema. Phone eating event pagkatapos ng presscon. At iba pang mainit na balita. Lahat ng headlines naging usap-usapan. Pinagsama-sama, pumatok agad sa trending list. 288 na phone. Hindi ba ito nakakatawa? Hindi ako naniniwalang kasing ganda ng demo. Karamihan sa mga netizen ay pareho ang iniisip sa reporter doon. Ginagamit nila ang karanasan sa buhay para husgahan. Isang bagong bagay ito. Malapit na ang bentahan, malalaman kung maganda nga ba. Gusto naman talagang magbenta agad ng mga netizen. Sinabi na ni Zuyang sa presscon. Pagkalipas ng 2 araw, alas 12 ng umaga, mag-umpisa na ang bentahan. Gusto lang kumuha ng ingay gamit ang press conference. Malaki ang epekto ng event sa bentahan. Napatunayan ito ng resulta. Matagumpay ang event na bigay ng system. Nasabik ang mga netizen. Ang Baidi phone na dati ay di kilala. Ngayon, napansin na ito. Lahat gusto malaman kung totoo bang amazing itong phone na 288 yuan. Kasing ganda ba ng sabi ng ad? Ngayon, sa Baidi online shop, biglang tumaas ang number ng nagfa-favorite ng link. Umabot na sa 7 o 8,000. Favorites pa lang yan ha. Yung actual na buyers, mas marami sigurado. Mukhang magka-sold out ulit ang Baidi phone. Sa isang baryo sa bundok, nagkukwentuhan ang mga kababaihan. Napag-usapan din ang Baidi phone. Oy, 8, narinig mo na ba? Naglabas ng phone ang Baidi. Nagulat ang tiya at nagtanong. Baidi, yung pareho ng brand ng washing machine at sihi ng bahay nyo. Sabi ng isa pang nanay, yung Baidi nga, mura na, maganda pa. Ngayon, may phone na sila. 288 yuan lang daw. Sabi ng tiya, 288? Medyo mahal din ah. Halos presyo na ng 2 VC. Iba ang phone. Nakita ko sa demo ng manager. Pwedeng mag-online shopping, video chat, pati maglaro ng games pwede. Pero ang importante, pwede tumawag. Di ba sabi mo, wala kang phone? Kaya di mo makausap ang mister mong nagtatrabaho sa labas? Kung may phone ka na, araw-araw na video call na kayo. Nang marinig ito, nakitang nainganyo ang tiya. Kahit hirap sa pera ang pamilya. 288 yuan, tipid lang ng 1 kilo ng karne. Kaya na yun. Ang kapalit nito, makakausap mo na palagi ang asawang naghahanap buhay sa malayo. Makikita pa ni mister ang mga anak at magulang. Maliit na gastos, malaki ang benepisyo. Sulit talaga. Sige, bilhan mo ako ng isa. Basta pwedeng video call at tawag. Pipili talaga ako. Panghuli, desidido na si Tia. Bibili na siya ng phone dahil din sa mura ang Baidi phone. Kung ibang smartphone siguro, di kakayanin ng Tia. Samantala, sa barangay Shili, mabilis na pumunta kay Jin Kiao ang ilang kapitbahay. May magandang balitang share. Naglabas na ng phone ang Baidi. Tutu. Magkano? Pagmahal, di ko kaya. Sabi ni Jin Kiao. Matagal na siyang Baidi user. Maliban sa e-bike, pati idihe, washing machine, lahat Baidi na sa kanila. Gumastos din siya ng ilang daan. Pero gumanda talaga buhay nila. Ang Baidi, sobrang laki nang naitulong sa pamilya ni Jin Kiao. Pero dahil wala siyang phone, maraming bagay di niya nagagawa para tuloy siyang napag-iiwanan. Kapag may tatawagan na kamag-anak sa malayo, pinapakiusap pa kay Jida Jiao. Kung may phone lang sana, makakatawag na siya kahit kailan at magawa ang mga bagay na di kaya ng tablet. Gaya ng online shopping, paggawa ng account, o online payment. Pati pagkuha ng social aid sa bayan. Kailangan pa rin ng phone, sabi ni Jida Jiao. 288 hindi naman mahal. Sabi ng mister ko, sulit talaga. Bibili siya ng 2 kaagad para magpalit-palitan daw. Mas maganda pa raw ito kaysa sa binili niyang phone na halos 1,000 noon. 288 yuan.
CJ, mag-ipon muna ako ng konti. Bibili muna ng isa. Pag nakuha ko na ang social aid, bayad na agad. Ngayon, desidido na si Jin Kiao na bumili ng phone. Gusto niya ring matutunan ang online shopping. Di na kailangan kay Jida Jiao magpakiusap. Naiilang na rin siya. Sige, bibili ako ng 3 phone. May libreng regalo pa ang Baidi. Masaya naman pumayag si Jida Jiao. Sa ganitong excitement ng lahat, dumating na ang release ng Baidi phone. Maraming tao ang sabay-sabay nagbukas ng Baidi shop page. Nagmadali sa pag-click ng buy button. Baka maubusan. Dati, talagang kailangan pang mag-unahan sa mga bagong produkto ng Baidi. Kahit sinabi sa launch na marami ang stocks, hindi pa rin naniniwala ang customers. Gusto nilang bumili agad-agad. 9 oras 59 minuto 58 sekundo. 9 oras 59 minuto 59 sekundo at eksaktong 10 oras. Habang dumarating ang oras sabay. Sabay na nagbukas ang mga tindahan ng Dauyin, Taobao at Pinduoduo sa Baidi. Pagkalipas ng ilang segundo, sa computer ng kumpanya ng Baidi, agad narinig ang tunog ng mga bagong order. Parang timer na sunod-sunod ang dating ng orders. Mula sa ilang pong order, naging daan-daan agad. Dire-diretso papuntang 1,000 orders. 1 minutong bukas pa lang ang benta. Grabe na agad ang sales. Mukhang mag-o-overload ang orders ng Baidi isa phone. 3 online store ni Baidi, sold out agad paglabas. 3 minuto, lagpas 1,000 orders na. 1 minuto, umabot sa 4,500 ang naibenta. Tansya, lampas 1,000 units ang mabibenta sa unang araw. Bilang maliit na bagong brand sa mobile industry. Walang ads pero ganito ang resulta, milagro talaga. Iba-iba ang motibo ng mga buyer. May tumangkilik dahil sa sariling sistema. May bumili kasi mura. May gustong subukan ang promise na refund 1,000 kung di totoo. Pero karamihan talagang kailangan lang ng phone. Labis ang tuwa ng mga empleyado. Pero inasahan ko na ito. Ang target ng Baidi isa. Di pa huli sa mga phone na below 2,000 yuan. Panalo sa sulit. Agad nag-overtime ang factory para habulin ang orders. Nakahanda na ang mga delivery truck ng Isifi, Daegu at China Post. Inaayos ang delivery ayon sa region. Remote area, ipapadala via postal service. Sa Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, gamit ang mga local couriers. Siguradong mabilis may papadala ang phone sa customer. Si netizen Youth Ben Shu ay kilalang tech vlogger. Nang makita ang balita sa Baidi launch na kainin ang phone, akala niya, joke lang ang 288 yuan. Pagkatapos ng live stream, nagdesisyong subukan. Gusto niyang alamin kung sariling iba o Android fork lang. At gusto rin niyang subukan ang i-refund 1,000 policy. Sa launch day, naka-order agad siya ng isa. Nag-record siya ng unboxing video. Asul-puting box na may disenyo ng suan. Starry blue na body, cute at maganda ang build. Plastic back cover pero hindi mukhang mumurahin. Kasama lang ang 18 utay slow charger, reset ejector at manual. Medyo gusto niyang banatan na madamot. Pero naisip niya, sa 288 yuan, okay na. Pag-on niya ng phone, wala pang 1 segundo. Pag-activate, Swan Ify wallpaper agad ang lumabas. Parang Android din ang paggamit. May malaking folder function na parang harmonious. Pwede din gumamit ng knuckle screenshot. Madaling gamitin, ilang minuto lang, okay na sa pre-installed apps. Walang kasamang adware o bloatware sa mga basic apps. Ito ang nagustuhan niya. Average lang ang camera at speaker. 1,080 video, may kaunting blur. Sound quality ng music, medyo sablay. Pero gets niya, mura talaga ang phone. Pero nagulat siya. Bluetooth ng phone, auto-detect agad ng device, nag-aalok ng connect. Di na kailangan manong-manong ay setup. Napao siya dito. Nag-download siya ng Genshin Impact para i-test. Akala niya, maglalag ang Snapdragon 660. Pero kaya pala ng low med settings, manatili sa mga 30 Ds. Paminsan-minsan lang mahina ang frame rate, playable pa rin. Yung mas mahal niyang Xiaomi 6, nakakapaglaro ng tuloy-tuloy ng mahigit 30 minuto. Bahagyang umiinit lang ang phone. Ang battery life ng 288 yuan phone, mahina. Less than 1 hour. Nag-warning na sa low bat, 18B charging. Medyo mabagal ang slow charger. Pero overall, lampas na sa expectations niya. Agad niyang pinost ang review sa Tech Forum. Purong-puro ang papuri niya sa Baidi isa. Sulit na sulit. Panalo pa kumpara sa mga Android phone na below 1,500 yuan. Sa malayong baryo, si Li Shufen, isang housewife, natanggap din niya ang pinabili niyang Baidi isa phone. Ang asawa niyang si Zhao Tiezu, laborer sa Guangzhou. Bihirang makauwi, madalas magkahiwalay. Nakikigamit lang ng phone sa kapitbahay noon. Kaya bumili ng phone para makapag-video call sa pamilya. Pinakiusap niya sa kapitbahay na iset up ang phone. Nag-text siya sa teacher ng anak niya. Nalalaman niyang maayos ang pag-aaral ng anak. Tuwa ang naramdaman niya. Nabanggit niya sa in-laws na may bago siyang phone. Nag-alala agad ang biyenan niyang babae. Mahal yang phone na iyan. Sabi ng biyenan niyang lalaki, pwede bang isauli ang phone? Kung pwede, isauli mo na lang. Libo-libong piso yan. Iponin na lang para sa tuition ng apo. Hindi naman namin kailangan ng phone. Ang tagal na naming nabubuhay ng ganito. Sinabi ni Li Shufen, ma, mura lang ang phone na ito. 288 lang. Bawasan na lang natin ng ilang kilo ang ginamos ngayong taon. Araw-araw na naming makikita si Tiezu. Ayos diba? Nagulat at nagduda ang biyenan niyang babae. Anong phone ang ganyang kamura? Sabi nila yung mga murang phone, 1,200 lang ang presyo. Di pwedeng pang video call. Tawag lang daw ang kaya. Ito'y Baidi phone. Yun nga, parehas ng brand ng DC at washing machine ng kapitbahay. Mura na, maganda pa gamitin. Pwede na mag-video call, sabi ni Li Shufen. Basta maganda yung brand na yan. Nakahinga ng maluwag ang biyenan niya. Subukan natin mamayang gabi kung pwede mag-video call ang phone. Pag hindi pwede, isauli mo na lang. Alas 7 ng gabi, tinawagan ni Li Shufen si Zhao Tiezu. Nagtipon ang buong pamilya sa telepono. Kaba ang nararamdaman ng lahat. Hello, sino to? Malakas na boses ni Zhao Tiezu sa kabila ng linya. Si Tiezu ito, namumuo ang emosyon kay Li Shufen, nanginginig ang boses. Tiezu, naririnig mo ba ako? Anak, tapos ka na ba magtrabaho? Nakakapagod ba ang trabaho ngayon? Pumasok ang mga in-laws. Kanino ka nakikigamit ng phone ngayon? Tanong ni Zhao Tiezu, curious. Bagong phone natin ito sa bahay. Pwede mo na akong tawagan dito. Magkano ang bili mo sa phone? Medyo napikon si Zhao Tiezu. Akala niya napakamalas gumastos ng asawa. 288 lang naman, mura na yun, di ba? Mayabang ang sagot ni Li Shufen. 288 lang.
Parang kulang ng bilang. Ayaw paniwalaan ni Zhao Tiezu. Sabi ni Li Shufen, totoo, ba di nga. Sige, mamaya na lang detalye. Tiezu, may WeChat ka ba sa phone mo? Kung meron, add mo ko para makapag-video call na tayo. Connect natin sa Wi-Fi ng kapitbahay. Para di gumasto sa load. May WeChat ako. Ano ang username mo? Ako na lang mag-add sa'yo. Nagsayang ng mahigit 30 minuto ang mag-asawa. Paulit-ulit na nagtatanong sa kapitbahay. Sa wakas, naging magkaibigan na sila sa API. Nag-video call na sila. Nagkita silang mag-asawa sa screen. Napaluha si Li Shufen. Nagpasalamat talaga siya sa Baidi phone. Nag-chat ang pamilya ng mahigit 1 oras. Hanggang maubusan ng baterya ang luma ni Zhao Tiezu. Nakatingin siya sa luma niyang phone na bugbog na ang screen. Sobrang hina na rin ang battery ng lumang phone. Galit niyang inihagis ito sa kama. Ang phone na ito, sobrang pangit. Sumilip ang roommate niya sa itaas ng bunk. Bumili ka na lang ng bago. Hindi naman mahal. Pinakita pa ang Redmi phone niyang higit 1,000 yuan. Higit 1,000. Mahal, atras si Zhao Tiezu. Naalala niya ang sabi ng asawa niyang Baidi. Kaya nag-text agad para itanong anong brand iyon. Pinakiusap niya kay Wang, karumate niya, na siya na lang mag-order. Di nahanap ni Wang sa Gmall. Sa pintuo doon niya nakita. Nakita ang presyo na 288 yuan. Napatawa si Wang. Zhao, malamang fake yan. Baka laging at parang slideshow lang yan. Ano yung slideshow? Mabagal gamitin. Lagi, nako. Basta, wag mong bilhin ang ganung mura. Maloloko ka lang dyan. Kaka-video call lang ng misis ko sa akin. Gamit yung Baidi phone. Sabi niya maganda raw gamitin. Bilhan mo na lang ako nito. Hindi ko kayang bumili ng mas mahal. Matigas si Zhao Tiezu. Sige na, tama na. Utang mo muna yung pera. Hintayin ko na lang sweldo mo, saka mo bayaran. Mag-usap tayo muna. Basta pag hindi maganda, wag mong isisi sa akin. Nagpaalala si Xiao ang pagkabili. Relax, siguradong maganda yan. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang telepono. Habang nilalagyan ng SS ni Xiao Wang, binibiro pa si Zhao Tiezu. Ang phone, 1 segundo lang, bukas na. Mabilis ang galaw, nagulat siya. Nag-log in si Zhao Tiezu sa WeChat, naka-video call sa asawa. Malinaw at smooth. Nagkwentuhan sila ng mahigit kalahating oras. Sobrang saya ni Zhao Tiezu. Bumili siya ng kutsay, binahagi sa mga kasamahan sa gabi. Nang makita ng mga tropa, napabilib din sila. Daan-daan ang nagpabili kay Xiao Wang. Agad sumikat ang Baidi sa dormitoryo ng pabrika. Dahil mura at maganda ang Baidi, mabilis nitong nakuha ang low-end market. Pinulbos ang space ng mga phone na mas mababa sa 1,500 yuan. Biglang bumagsak ang benta ng ibang low-end na brand. Nagkanya-kanyang bili ng Baidi. Pinag-aaralan. Napansin din ng tech vlogger na si Wang Dachui ang phone na ito. Sa kanyang live review ng murang phones, pinagpilitan niyang isali ang Baidi. Gusto niyang gawing exciting ang programa gamit ito. Kasama si Legleg sa live, nag-review sila ng phones. Pinapakilala ang phones ayon sa presyo. Nang turn na ng Baidi, binanggit pa niyang hindi basta-basta ito. Presyo, 288 yuan. Pero sariling kagaya ng Huawei. Mamaya, review natin ng maigi ang system nito. Tingnan natin kung anong pinagkaiba sa Harmonious, Android, iOS. Agad nag-react ang netizens. Ang Harmonious, ilang taon nilang ginawa. Libo-libong tao, bilyong investment. Saka lang nailabas ang Harmonious. Ito namang Baidi, never pa narinig. May sarili raw na system. Kung hindi Android ang system nila, kakainin ko ang phone ko. May nagbiro rin sa comments. Gising na. Sa lunch pa lang, may kumain na ng phone cake. Hindi na uso ang pagkain ng phone. Iba na lang ang kainin mo. Subukan mo kaya ang durian o salad na may black garlic at stinky tofu. Agad binago ni Wang Dachui ang topic. Inanunsyo ang mga test. May ilang parts ang review natin ngayon. Una, boot time. Timer ay nagsisimula pagkatapos activate at shutdown. Pagka-on ulit, titignan ang oras. Kaya tawagin na ang kalugar natin dito. Tig-2 phone ang itetiming ng bawat isa. Pag nag-umpisa na ang timer, mas mabilis mag-boot ang phones na mas mataas specs. Si Baidi, 12 seconds lang on na siya. Kasing bilis ng phone worth 2,000 yuan. Nagbirong tinanong ni Wang Dachui si Legleg. May mali ba timing mo dyan? Walang mali. Sakto naman paningin ko. Panoorin mo replay kung di ka naniniwala. Sabi ni Legleg, sa susunod na test, lag-free naman. Nag-install staff ng basic app sa lahat ng phone. Isang-isang ina-open, hindi nilalabas. Hanggang mag-lag. Sa mga phones under 1,000 yuan, bukod kay Baidi, lahat agad nag-lag at nawala. Yung mga phones worth 1,000 panandang pandagdag, sunod-sunod ding bumigay. Pati Samsung na over 2,000, hindi rin kinaya. Sa huli, natira si Baidi at 2 high-end phone. Habang natatagalan, nung binuksan ang issue, doon lang bahagyang nag-lag si Baidi. Third place siya. Sa benchmarking part, peres lang scores ni Baidi at ibang budget phones. Lamang pa rin ang mas mahal na phones. Doon naliwanagan ang netizens. Na ganitong kababa ang specs, umaabot pa ng third place sa lag test. Ibig sabihin, astig ang ihi ng Baidi. Sobrang optimized. Hiniling ng mga netizens na i-review ang suan ni If. Kaya iniba ni Wang Dachui ang daloy. Yung specs ni Baidi, average lang. Snapdragon 600 at 60 processor. 3 panandang pandagdag 64 GB memory. Parang Xiaomi 6 noon. O baka mas mababa pa. Pero laki ng diferensya sa paggamit. Ng testing ng Genshin, stable 30 Hz ang low settings ng Baidi. Minsan nag-drop frame pero playable pa din. Mas maganda pa sa ibang phone sa presyo niya. Sa mga sumunod na tests, Baidi, 4G lang at speaker. Average lang tunog. Walang Wi-Fi support. 6 na camera pero mahina. Battery, 2,800 mAh lang. Pero nakakatuwa ang Bluetooth Smart Connect. Surprisingly matibay ang baterya. Mataas ang rating ni Wang Dachui kung kulang ka sa budget. Sapat na ang Baidi. Performance niya, hindi nagpapahuli sa phones na 1,000 panandang pandagdag yuan. Dahil dito, nagkabentahan agad online. At may epekto rin sa bentahan ng second-hand phones. Biglang bumaba presyo ng second-hand phones. Nalugi ang mga nagbebenta ng phones. Dahilan para dumami rin ang bashers ng Baidi. Pero tuloy pa rin ang kasikatan ng Baidi. Matibay na ang pangalan niya sa low-end phone market.